Nagsimula na sa wakas ang Friday Dungchon at hindi ito katulad ng iba. Sa halip na makipaglaban sa sunod-sunod na halimaw, kailangang manalo si Jinwoo gamit lang ang bilis, eksaktong timing, at perpektong galaw. Pag-umpisa pa lang ng countdown, tinawag niya ang Wayne Falcon para sa speed buff at sumabog ang takbo niya sa track na parang bala. Nang umulan ng mga projectile mula sa lahat ng direksyon, hindi man lang bumagal si Jinwoo kahit isang segundo. Dati, isa lang itong game stage na tinapos niya sa screen, pero ngayon tinatakbo na niya ito gamit ang sarili niyang katawan at mas matindi ang saya. Tapos, sa mismong akala ng lahat na sinusunod niya ang normal na ruta, ibinunyag ni Jinwoo ang lihim na shortcut na siya lang ang nakakaalam. Sumisid siya sa daluyan ng tubig kasama ang isang summon dolphin, dumaan sa ilalim ng mga bitag, saka lumipat sa isang wyvern at lumipad sa ibabaw ng huling mga hadlang. Sa isang iglap, narating ni Jinwoo ang finish line at muli niyang pinatunayan kung bakit siya ang pinakamahusay. Ang dahilan kung bakit madali para sa kanya ang Dungchon na ito ay, sa loob ng 10 mahabang taon, iisa lang ang pinagtuunan ni Baek Jinwoo, ang Battle of Summoners. Habang tinitingnan ito ng iba bilang isang patay at basurang laro, ginawa niya itong sariling kaharian, at naging isang buhay na alamat na kilala bilang Jinugod. Sa araw na tuluyan niyang nalampasan ang imposibleng ika-100 palapag, naisip ni Jinwoo na ito na ang tamang oras para tumigil at mamuhay ng normal. Pero sa sandaling angkinin niya ang tagumpay, nagbago ang lahat. Isang higanting screen ang lumitaw sa langit, umulan ng kakaibang summoning scrolls, at binalot ng kabuluhan ang mundo habang nagsimulang gumapang ang mga halimaw mula sa dilim. Bago pa maintindihan ni Jinwoo ang nangyayari, nabangga siya ni Trokun at nawalan siya ng malay. Pagmulat niyang muli ng mata, 3 taon na ang lumipas. Naging realidad na ang laro. Ang mga summon ay naglalakad na sa mundo, at hinahanap ng buong daigdig ang lalaking tumapos sa huling palapag. At ngayon, iisa lang ang pagpipilian ni Jinwoo, bumangon muli at maging pinakamalakas sa bagong mundong ito. Pagkatapos ma-discharge si Jinwoo mula sa ospital at makabalik sa bahay, sinimulan niyang saliksikin ang bagong realidad ng mundo. Sa madaling sabi, lahat ng sistema sa laro ay nagmanifest sa realidad, mula sa player versus player na laban, mga raid, Dungchon, Tower of Trials at iba pa. Pagkalipas ng 3 taon, halos lahat ay nakasanayan na ang pamumuhay kasama ang mga summon, pero kahit ganoon, kumpiyansa si Jinwoo na hindi sila kasing husay niya. Sa sandaling iyon, inalok siya ng pagkakataong buksan ang Cube Inventory, at nang tanggapin niya ito, agad nagsimula ang tutorial. Pagkatapos ng tutorial, nagtungo si Jinwoo sa isang liblib na lugar dahil hindi niya alam kung anong klaseng summon ang lalabas, kaya kailangan niyang mag-ingat. Bilang gantimpala sa tutorial, binigyan siya ng 2 mababang antas na summoning scroll, at dito siya binalaan na mas mabuting gamitin ang scroll sa labas. Habang hawak ang scroll, tuluyan nang tinanggap ni Jinwoo na nagbago na ang mundo. Sa puntong ito, maari na lang siyang umasa na may lalabas na maayos. Dahil kung basura ang makuha niyang summon sa simula, talagang dehado siya. Kahit ganito, nag-aalala pa rin siya dahil kilala ang laro sa napakababa nitong drop rate. May 1% tsansa na makakuha ng D-rank na summon. At 5% para sa E-rank. Habang ang F-rank ang may pinakamalaki, 74%. Bago niya punitin ang scroll, nagsimulang manalangin si Jinwoo sa lahat ng Diyos na sinasamba niya. Umaasang may makukuha siyang talagang maganda. Sa katunayan, handa na siyang tumanggap ng E-rank basta kapaki-pakinabang ito. Pagkapunit ng scroll, napaisip si Jinwoo kung ano ang susunod na mangyayari, at bigla, isang maliwanag na liwanag ang tumama sa lupa. Isang magic circle ang lumitaw sa lupa, at mula rito ay may isang summon na umusbong. Lumabas na isa itong summon, ang Wayne Fairy na X-rank. Lubos na nalito si Jinwoo dahil hindi niya alam na may ganitong ranggo pala. Hindi rin alam ng diwata kung ano ang nangyayari hanggang sa makita niya si Jinwoo na nakatayo sa harap niya. Nataranta siya dahil hindi niya inakalang totoo na siyang masummon. Pati si Jinwoo ay natulala dahil hindi niya maintindihan kung paano nagsasalita ang isang summon. Sa wakas, nakabawi si Jinwoo at tinanong ang diwata kung siya si Ramba. Sumagot ang diwata na iisa lang ang tumatawag sa kanya ng ganoon, at iyon ay si Jinugod. Dito niya napagtanto na nasa harap niya mismo si Jinugod. Bigla siyang sumugod para yakapin si Jinwoo, sinasabing sobrang na-miss niya ito. Naalala ni Jinwoo na may isang E-rank na diwata siyang nakuha noon. Kapag ginamit ng maayos ang kanyang mga lihim na mekanika at nilagyan ng tamang rune, kusa siyang nagiging isang god tier na unit na nagpapabilis ng attack speed ng paulit-ulit. Dahil matagal silang magkasama, wala siyang choice kundi bigyan siya ng palayaw, at dito niya pinili ang Ramba. Pero naaalala ni Jinwoo na tinanggal siya sa laro noong unang taon dahil sa isang bug patch. Sinabi ng mga developer na may nakita silang sobrang sirang exploit sa balanse, at nawalan ng gana si Jinwoo nang tanggalin si Ramba dahil isang buong taon niya itong pinalakas. Sinuri ni Jinwoo ang status ni Ramba at napagtanto niyang naka-quarantine ito, na lalo niyang ikinagulo.
May luha sa mga mata, sinabi ni Ramba na bigla siyang hinila papunta sa isang kakaibang lugar at ikinulong ng mahigpit kaya hindi siya makatakas. Hinawakan niya si Jinwoo gamit ang kanyang maliliit na kamay at sinabi na ayaw na niyang maghiwalay pa sila kailanman. Tinanong siya ni Jinwoo kung sino ang nagkulong sa kanya, pero limitado ang alaala niya at hindi niya matandaan kung sino yon. Sa tuwing susubukan niyang alalahanin, sumasakit ng matindi ang ulo niya at napagtanto ni Jinwoo na may restriksyon sa kanya na pumipigil para malaman niya kung sino yon. Iminungkahi ni Jinwoo na sabihin niya ang kahit anong natatandaan niya, pero hindi niya rin ito maalala dahil naka-quarantine sila noon. Sa mga sinabi niya, napagtanto ni Jinwoo na hindi lang siya ang naka-quarantine, at tinanong niya kung may iba pang sumon na katulad niya na kasalukuyang nakakulong. Sumagot siya pero sinabi rin na hindi niya sila kilala dahil hindi sila magkakasama sa isang lugar. Ayon sa kanya, tinatayang nasa 10 sila, at biglang naisip ni Jinwoo na ito ang 10 sumon na nawala matapos ma-flag bilang bug habang ginagamit niya ang mga ito. Sinabi pa ni Ramba na tila nagkakaroon sila ng pagkakataong makatakas sa quarantine tuwing pinuputol ni Jinwoo ang isang scroll. Dahil matagal na mula nang maramdaman niya ang tawag ng isang mababang antas na summoning scroll hanggang sa ginamit ito ni Jinwoo. Agad nitong kinumpirma ang hinala niya na siya lang ang may kakayahang makakuha ng X-rank. Naisip niya kung ito ba ay gantimpala sa pagtapos niya sa ika-100 palapag ng Tower of Trials. Nagpa siya si Jinwoo na punitin ang isa pa niyang scroll, umaasang makakakuha ulit siya ng magandang summon, pero sa pagkakataong ito ay nakakuha siya ng F-rank na Hairy Gorilla. Nadismaya si Jinwoo rito, pero lalo lang nitong pinatunayan na ganap na random ang drop rate ng X-rank. Naiinis si Jinwoo sa basurang larong ito, at napagpasyahan niyang kailangan lang niyang punitin ang mas maraming scroll para mapataas ang tsansa niyang makakuha ng X-rank. Sa katunayan, naniniwala siya na mas lalakas pa siya kaysa dati kung makukuha niya ang lahat ng X-rank. Pagkatapos, sinabi ni Jinwoo kay Ramba na tumigil na sa pagtawag sa kanya na Jinwoo God at tawagin na lang siya sa pangalan niya. Tinanong siya ni Ramba kung bakit, at ang dahilan nito ay ang 5 emperador na nagpakalat ng pangalan niya sa buong mundo. Dahil 3 taon siyang nawala, hindi niya masabi kung gaano nakalaki ang agwat nila, at hindi rin niya alam kung anong disbentahe ang meron siya. Kapag nalaman ng iba na kaya niyang kontrolin ang X-rank, siguradong magiging target siya ng inggit at selos. Biglang yumanig ang lupa, at habang iniisip ni Jinwoo kung ano ang nangyayari, isang dungsyon ang lumitaw sa harap niya, at sinabi ng sistema na oras na para lumipat siya sa susunod na yugto. Nag-alangan si Jinwoo, pero naalala niya na siya ang pinakamalakas na manlalaro noon. Kasabay nito, iba na ang laro kumpara sa realidad, pero pinakalma niya ang sarili sa isip na tutorial dungsyon lang ito. Nagkaroon ng lakas ng loob si Jinwoo na pumasok sa dungsyon dahil kailangan niyang makibagay sa kasalukuyang realidad. Pagpasok niya sa dungsyon, naramdaman ni Jinwoo ang nakakakilabot na presensya sa paligid. Sinabi ng sistema na para makipaglaban sa dungsyon, kailangan niyang bumuo ng isang koponan ng mga summon, at sa ngayon ay 2 pa lang ang meron siya, si Ramba at ang Hairy Gorilla. Lumabas na ang bilang ng summon bawat koponan ay 5, at tinanong siya ng sistema kung handa na ba siyang idagdag ang 2 niyang summon sa koponan. Sa karaniwan, pinupuno ng mga tao ang kanilang koponan ng 5 summon para tumaas ang tsansang malinis ang dungsyon. Kahit 2 lang ang summon niya, at mukhang delikado ang hamunin ang dungsyon gamit ang mga ito, naniniwala si Jinwoo na sa tamang estratehiya, hindi imposibleng masakop ang dungsyon. Libo-libong beses nang hinarap ni Jinwoo ang mga nakakatakot na dungsyon. Dahil kabisado na niya ang buong galaw sa isip niya, tinanggap ni Jinwoo ang hamon. Pagkatapos tanggapin ang hamon, lumitaw sa malayo ang halimaw na kailangan niyang talunin, at ito ay isang gutom na kulay abong lobo. Kailangan niyang talunin ang lobo at makatakas mula sa kuweba. Para protektahan siya, isang protective shield ang nabuo sa paligid ng katawan niya habang ang mga summon niya ang lalaban. Humanga si Jinwoo sa katotohanang ang player protection system ng laro ay naisakatuparan sa realidad. Pero binalaan siya na mamamatay siya kapag inatake siya ng walang aktibong protective shield. Dito niya napagtanto na ang kabiguan ay nangangahulugang kamatayan at wala nang pagkakataong magsimula muli. Habang handa nang sumugod ang lobo, inutusan ni Jinwoo ang gorilla na umatake patungo rito. Pero ang bilis ng pag-atake ng gorilla ay parang pagong, kaya labis na nadismaya si Jinwoo. Kasabay nito, inaasahan na niya ang ganitong klaseng kahinaan, kaya inutusan niya si Ramba na gamitin ang kakayahan nito para palakasin ang attack speed ng gorilla. Iwinasiwas ni Ramba ang kanyang staff para palakasin ang attack speed ng gorilla, at sa sandaling umepekto ito, sumugod ang gorilla na parang isang hayop na nasa ilalim ng droga. Humanga si Jinwoo rito, pero agad ding nawala ang tuwa niya nang mapagtanto niyang mas malaki ang lobo kaysa sa inaasahan niya. Gayunpaman, kumakapit si Jinwoo sa paniniwalang imposibleng matalo ang gorilla. Nagsimulang kalkulahin ni Jinwoo ang mga posibilidad sa isip niya habang sabay na sumugod ang 2. Nawalan ng silbi ang lahat ng kalkulasyon niya nang maipit ng lobo ang gorilla sa lupa.
Sumigaw si Jinwoo sa inis, sinabihan si Ramba na dagdagan pa ang lakas ng pag-atake nito. Tiniyak ni Ramba na ginagawa na niya ang lahat ng makakaya niya. Muling umepekto ang boost ni Ramba, at nagkaroon ng lakas ang gorilla na suntukin ng malakas ang lobo para maalis ito sa katawan niya. Bumagsak sa lupa ang lobo at agad itong sinamantala ni Ramba. Ibinuhos niya ang lahat para palakasin ang bilis at lakas ng pag-atake ng gorilla. Sumugod ang gorilla sa lobo at sunod-sunod na pinaghahampas ang katawan nito hanggang tuluyang mapatay. Nadurog ang lobo sa lupa at hinampas ng gorilla ang dibdib nito bilang tanda ng tagumpay. Matapos matalo ang lobo, natanggap ni Jinwoo ang impormasyon na nalinis na niya ang dungsyon at ipinagdiwang niya na nakaligtas siya. Samantala, makikita ang kapatid ni Jinwoo na si Ajin na nagwi-withdraw ng pera sa headquarters ng asosasyon. Lumabas na matapos magbago ang mundo 3 taon na ang nakalipas, nakahanap si Ajin ng bagong propesyon at ito ay ang pagiging rune farming player. Ang trabaho niya ay kumita sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga rune sa mga manlalarong may potensyal. Matapos ang aksidente ni Jinwoo, nagpasya si Ajin na maging isang player, at sa hindi inaasahang pagkakataon, nakahanap siya ng Intermediate Summoner's Grimoire sa isang dungsyon. Mula rito, nakakuha siya ng isang C-rank na summon at itinuturing niya ang sarili niyang napakaswerte. Dahil sa summon niyang C-rank na Shadow Elf, nagagawa niyang kumita ng tuloy-tuloy sa pag-farm ng mga rune. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jinwoo. Tinanong niya kung na-discharge na ito, at kinumpirma naman iyon ni Jinwoo, pero sinabi niyang iba ang dahilan ng pagtawag niya. Ibinunyag niya na nalaman niya mula sa kanilang ama na nagbebenta na siya ng mga rune, at sinigawan ni Ajin si Jinwoo dahil sa bastos nitong paglalarawan sa trabaho niya imbes na tawagin siyang rune farmer. Wala nang nagawa si Jinwoo kundi itama ang sarili, sinabing rune farming na ito dahil may kailangan siya sa kanya. Tinanong niya kung alam nito kung nasaan ang synthesis center at sumagot si Ajin na nasa player zone ito. Lumabas na matapos maging realidad ang laro, kinailangan ng mga tao ng lugar para asikasuhin ang lahat ng may kinalaman sa kanilang mga summon at dito nabuo ang mga player zone. Mayroon ding synthesis center, enhancement center at iba pa. Sa madaling sabi, lahat ng kailangan ng mga player ay matatagpuan sa paligid ng tower. Nagkita sina Ajin at Jinwoo sa isang cave at ipinaliwanag ni Ajin ang lahat ng hindi pa niya alam. Ibinunyag niya na may 2 tower na naging Tower of Trials matapos maging realidad ang laro, at ito ang Jomsil Tower at Hyundai Tower. Kahit magkakaiba ito sa bawat bansa, ang Tower of Trials ay lumitaw lang sa 2 lokasyong ito. Dahil naghahanap siya ng player zone, doon niya ito matatagpuan sa mga tower. Habang nagpapatuloy ang usapan, tinanong ni Ajin si Jinwoo kung anong ranggo ng mga summon niya, at sumagot si Jinwoo na Y at F rank ang mga ito. Nagulat si Ajin nang marinig ito, at sinabi niyang maswerte ang kapatid niya. Napangiti ng pilit si Jinwoo at sumang-ayon na lang para maiwasan ang ibang usapan. Sinabi ni Jinwoo sa kapatid niya na kakailanganin niya ang tulong nito dahil gusto niyang mabilis na makibagay. Tiniyak ni Jinwoo kay Ajin na bibigyan niya ito ng allowance mamaya, at nagulat si Ajin dahil parang ang galante niya kahit mas malaki pa ang kinikita nito kaysa sa kanya. Tinukso ni Jinwoo ang kapatid, sinasabing hindi nito alam ang hinaharap dahil baka maging pinakamagaling siyang player sa mundo. Binanatan siya ni Ajin, sinasabing managinip na lang siya kung gusto niyang maging kasing lakas ng isa sa 5 emperador. Sinabi ni Ajin na ang 5 emperador ay mga henyo at hindi maaabot ng mga katulad nila ang antas ng mga ito. Ngumiti si Jinwoo nang marinig ito at sinabi sa kapatid na ipakita na lang sa kanya ang daan papunta sa gusto niyang puntahan dahil nais niyang makita kung ano ang itsura ng isang player zone. Habang papunta sila sa player zone, tinanong siya ni Ajin kung anong klaseng summon ang nakuha niya at sumagot si Jinwoo na isa itong Wind Fairy. Lubos na nalito si Ajin nang marinig ito dahil ngayon lang siya nakarinig ng Wind Fairy. Iminungkahi niyang isumon ito pero tumanggi si Jinwoo. Sinigawan ni Ajin ang kapatid dahil ang arte nito dahil hindi naman sila estranghero at hindi naman mauubos ang summon niya sa simpleng pagtingin. Pumayag si Jinwoo pero sinabi niyang ipakita muna ni Ajin ang sa kanya. Masayang inilabas ni Ajin ang kanyang summon habang sinasabihan si Jinwoo na huwag siyang mamatay sa inggit kapag nakita ito. Sa nakikita niyang kumpiyansa nito, naging interesado si Jinwoo kung anong klaseng kayamanan ang tinatago niya. Nang tuluyan ng lumitaw ang summon niya, lumabas na isa itong C-rank na Shadow Elf. Labis na nadismaya si Jinwoo nang makita ito at pinagalitan siya ng kapatid niya dahil sa reaksyon niya. Sinabi nito na ang C-rank na summon ay parang mataas na uri ng maharlika, kaya wala siyang karapatang maliitin ang mahalaga nitong summon. Sa loob-loob ni Jinwoo, hindi siya makapaniwala na itinuturing ng kapatid niya ang Shadow Elf bilang mataas na ranggo, dahil noon ginagamit lang niya ang ganitong summon para mag-ipon ng XP sa Fusion Lab. Tinanong ni Jinwoo si Ajin kung nagsasalita rin ba ang Shadow Elf. Mukhang napakawalang kwenta ng tanong para sa Elf at kay Ajin.
Sinubukan ni Jinwoo batiin ang elf pero lalo lang siyang nagmukhang katawa-tawa. Pinagalitan siya ni Ajin, sinasabing hindi nagsasalita ang mga summon. Dito niya napagtanto na ang kakayahan ni Ramba na magsalita ay hindi pangkaraniwan. Napilitan si Jinwoo na magtanong muli. Sinabi ni Ajin na wala talagang boses ang mga summon. Napagtanto ni Jinwoo na mali ang akala niya na lahat ng humanoid na summon ay kayang magsalita dahil lang kay Ramba. Sinabi ni Ajin kay Jinwoo na siya naman ang magpakita ng summon niya, pero tumanggi si Jinwoo at sinabing ipapakita niya ito mamaya. Nainis si Ajin at tinawag niya si Jinwoo dahil hindi nito tinutupad ang pangako niya. Para kay Jinwoo, napagtanto niya na delikado kung ipapakita niya ang summon niya sa publiko. Maya-maya, dumating sila sa player zone at lubos na nagulat si Jinwoo. Ibang-iba ang itsura ng lugar kumpara sa naalala niya, at ipinaliwanag ni Ajin na giniba ng mga korporasyon ang dating tower matapos lumitaw ang Tower of Trials. Muli siyang pinagalitan ni Ajin, sinasabing walang gugustuhing magtagal sa isang madilim na lugar na ganoon. Sinabi ni Ajin na ang maliwanag na kapaligiran ngayon ay mas parang lupain ng pakikipagsapalaran at kasiyahan. Dagdag pa, nilamon ng isang dungsyon ang tower, kaya wala talagang pupunta roon para magbakasyon. Napilitan si Jinwoo na aminin na kapana-panabik nga ang buong tanawin. Napansin ni Jinwoo ang isang exchange area sa malayo at tinanong niya si Ajin tungkol dito. Sinabi ni Ajin na dito maaaring makipagpalitan ang mga player ng kahit ano mula sa scroll hanggang rune. Nagbalik ito ng alaala kay Jinwoo dahil noon lagi siyang nagbubukas ng mga scroll at rune kasama ang mayaman niyang kaibigang si Baekjeon. Ipinakita ni Ajin sa kanya ang isang pulyeto na naglalaman ng lahat ng kailangan niya at kung kailangan niya ng gabay, pumunta lang siya sa information center. Pero sinabi ni Jinwoo na ayos na siya dahil wala siyang kailangang matutunan at wala siyang tanong. Balak ni Jinwoo na gamitin ang lahat ng nasa abot niya para makarating sa tuktok. Tinanong siya ni Ajin kung sigurado siya at tiniyak niya na. Sinabi niya na maari na siyang umalis dahil gusto pa niyang maglibot sandali. Pumayag si Ajin pero napansin niyang kakaiba ang kilos ng kapatid niya na parang may ibang espiritong sumanib dito. Napagpasyahan ni Ajin na sinusubukan lang ng kapatid niya na makibagay sa sarili nitong paraan kaya hindi na siya makikialam. Pero sumigaw pa rin siya, sinasabing tawagan siya kung kailangan niya ng tulong. Ilang sandali pa, nagtungo si Jinwoo sa isang liblib na lugar bago summon si Ramba. Masiglang lumabas si Ramba at nagsimulang magdaldal tulad ng dati, pero pinatahimik siya ni Jinwoo at sinabihang hinaan ang boses. Tinanong siya ni Ramba kung ano ang problema at sinabi ni Jinwoo na hindi siya dapat magsalita kapag nasa publiko sila. Halos magalit si Ramba nang marinig ito at ipinaliwanag ni Jinwoo na ayaw niyang mapansin ng iba ang kakayahan niya. Sinabi niya na mula sa sandaling iyon, pwede lang siyang magsalita kapag nasa loob sila ng dungsyon. Sinabihan niya si Ramba na tumango kung naiintindihan ito ang sinabi niya at ginawa naman niya ito. Nang magkaintindihan na sila, iminungkahi ni Jinwoo na suriin ang kasalukuyan nilang sitwasyon. Alam niyang kailangan niya ng puhunan para magsimula pero ang laman ng account niya ay hindi sapat. Napaisip siya kung bakit ganito lang ang laman ng account niya at hindi rin sapat ang pagkuha ng part-time na trabaho para sa gusto niyang mangyari. Alam niyang pwede siyang humingi ng pera sa mga magulang niya, pero ayaw niya dahil sobra na ang pagod ng mga ito para buhayin ang pamilya. Napagpasyahan ni Jinwoo na magmumukha lang siyang pabigat kung hihingi pa siya ng tulong matapos ang lahat ng ginawa nila para sa kanya. Dahil nagsimula na siya noon mula sa wala para makarating sa kinalalagyan niya, kumpiyansa si Jinwoo na magagawa niya ulit ito. Ang dahilan kung bakit siya naging pinakamahusay ay dahil isa siyang non-spender ranker. Halos lahat ng nakuha niya ay hindi niya ginastusan sa laro, at dahil nagawa niya yon noon, determinado siyang gawin din ito sa realidad. Bigla siyang nakatanggap ng abiso na nakatanggap siya ng 500,000 at nabigla siya dahil wala naman siyang hiningan ng pera. Sinuri ni Jinwoo ang history ng transaksyon at napagtanto niyang galing ito sa kanyang ina. Labis na naantig si Jinwoo nang makita ito dahil alam niya kung gaano kalaki ang isinakripisyo ng kanyang ina para sa kanya. Sa emosyonal na boses, nagpasalamat siya sa kanyang ina at nangakong iaangat ang kanilang pamilya kapag nagtagumpay na siya. Dahil may 3 taong lamang na ang mundo laban sa kanya, napagtanto ni Jinwoo na hindi siya pwedeng mag-aksaya kahit isang segundo. Napagpasyahan ni Jinwoo na ang paraan ay pumasok sa mga dungsyon para makuha ang mga materyales na kailangan niya sa paglago, ibig sabihin ang una niyang gagawin ay bumuo ng isang koponan. Agad siyang bumili ng 3 mababang antas na summoning scroll para subukang makakuha ng maganda. Pero ang unang nakuha niya ay puro basura, at sa huli ang tanging maayos lang na nakuha niya ay isang E-rank na Poison Lizard. Dahil nakakuha siya ng 2 E-rank sa 5 beses na pagkuha, naniniwala siyang 2 beses niyang natalo ang 5% tsansa. Kapaki-pakinabang ang Poison Lizard, pero ang 2 ay walang silbi, kaya balak niyang gamitin ang mga ito bilang pansamantalang pampuno. Gayunpaman, nakabuo na siya ng koponan at balak niyang lumakas kasama ang kasalukuyang grupo.
Simple lang ang plano niya at ito ay ang mag-farm ng rune, manghuli at punitin ang mga scroll. Matibay ang paniniwala ni Jinwoo sa sarili niya dahil paulit-ulit na niya itong nagawa noon. Alam niyang kapag nakuha niya ang lahat ng 10 X rank, magiging napakadali na ng lahat para sa kanya. Dahil dito, napagpasyahan niyang ang pangunahing layunin niya ay hanapin ang lahat ng X rank. Sinubukan ni Jinwoo na maghanap ng dungeon sa nakasanayang paraan, pero hindi na ito katulad ng sa laro. Hinahanap niya ang mga lokasyon ng dungeon sa telepono niya at nabigla siya sa nakita niya. Sa sobrang gulat, napasigaw siya na parang aso, kaya inakala ng mga tao sa paligid na nababaliw siya. Lumabas na hindi siya pwedeng pumasok sa dungeon kahit may summon siya. Binuksan niya ang dungeon tutorial sa telepono at nalaman niyang lumilitaw ng random ang mga dungeon gate kahit saan. Malalaman din ang hirap ng dungeon base sa enerhiyang inilalabas nito pero nagbago na ang mga patakaran. Kaya kahit gaano kadali ang dungeon, makakapasok lang siya kung opisyal siyang rehistradong player. Naupo si Jinwoo sa kawalan ng pag-asa, inaamin na napakasama ng swerte niya dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya nag-awaken kung kailan nagbago ang batas. Nang makita ni Ramban na malungkot siya, pinasaya siya nito at hinaplos niya ang ulo nito bilang pasasalamat sa suporta. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kapatid niya, tinatanong kung kailan siya uwi dahil hinahanap na siya ng kanilang ina. Sinabi ni Jinwoo na huwag na silang mag-alala sa hapunan niya at siya na ang bahala rito. Pero may gusto siyang itanong sa kapatid niya. Tinanong niya kung alam nito na kailangan munang magparehistro bilang player bago makapasok sa dungeon at nautal si Ajin dahil hindi siya makasagot. Tinanong ni Jinwoo kung sinadya ba nitong itago iyon sa kanya pero tiniyak ni Ajin na nakalimutan niya lang sabihin. Binanggit niya na bagong regulasyon ito dahil maraming tao ang namamatay sa mga dungeon kaya napilitan ang gobyerno na kumilos. Nagulat si Jinwoo nang marinig ito at sinabi ni Ajin na mas malala pa ito kaysa sa iniisip niya. Dahil dito, nagtalaga ang gobyerno ng mga tauhan sa bawat pasukan ng dungeon kaya hindi ka makakapasok ng walang pahintulot mula sa mga bantay roon. Pagkarinig nito, napagtanto ni Jinwoo na nasa alanganin siya dahil base sa mga nalaman niya kanina, magiging mahirap pa lang ang pagpaparehistro. Naisip niya kung ginawa ba ang restriksyon para kontrolin ang dami ng mga player, dahil kung lahat ay magiging player dahil sa pera, babagsak ang sistema ng lipunan. Sinabi rin ni Ajin na may aktibong ranking system, at taon-taon ay niraranggo ang nangungunang 100 player sa loob at labas ng bansa. Para ipakita kung gaano ito kalala, hindi man lang kasama ang Korea sa world rankings, at sinabi ni Ajin na sana lumitaw na lang si Jinugod para baguhin ang lahat. Bago pa may masabi si Ajin na maaaring mag-ugnay sa kanya kay Jinugod, agad niyang tinapos ang tawag. Dahil handa na ang lahat, napagpasyahan ni Jinwoo na magpahinga muna para sa araw na yon. Kinabukasan, alas 6 pa lang ng umaga ay handa na si Jinwoo na umalis ng bahay. Nagulat ang mga magulang niya nang makita siyang aalis ng ganoon kaaga. Pinilit siya ng kanyang ina na kumain muna bago umalis pero tumanggi si Jinwoo at sinabing kailangan na niyang umalis. Matapos isuot ang sapatos, humarap siya sa mga magulang niya at humingi ng tawad dahil naging pabigat siyang anak sa lahat ng panahong iyon. Nagpasalamat din siya sa lahat ng ginawa nila para sa kanya at matapos sabihin iyon, umalis na siya. Nabigla ang kanyang ama sa biglaang asal niya pero nag-alala ang kanyang ina para sa kanya. Tiniyak ng ama ni Jinwoo sa kanyang asawa na magiging maayos si Jinwoo dahil nagbibigay naman ang gobyerno ng safety training sa mga panahong ito. Iminungkahi ng lalaki na kumain na rin sila para makaalis na rin. Samantala, ang ina ni Jinwoo ay nagdasal na lamang para sa ligtas na pagbabalik ng kanyang anak. Sa bagong panahong kung saan pwedeng maging player ang lahat, nakakuha ng atensyon ang South Korea dahil sa mataas nitong bilang ng namamatay sa mga dungeon. Ito ay dahil sa tinatawag na main character syndrome na dulot ng kasakiman, kung saan iniisip ng mga tao na sila ang bida sa isang pantasyang mundo. Dahil sa kanilang pagiging pabaya, maraming tao ang namatay sa mga dungeon. Dahil dito, nag-conclude ang foreign media na ang dating makapangyarihang bansa sa gaming ay nananatiling nasa pinakailalim ng rankings. Hindi makapaniwala si Jinwoo na maraming tao ang namatay dahil sa maling akala, at alam din niya na wala siyang karapatang humusga dahil dati siyang nalulong sa laro ng higit 10 taon. Kalaunan, dumating siya sa asosasyon para isumite ang aplikasyon niya bilang player, at tinanong ni Jinwoo ang empleyado kung ilan ang maaaring makakuha ng kwalifikasyon bilang player. Sinabi ng babae na sa dami ng nagparehistro, 50 lamang ang makakapasa sa pagsusulit at magkakaroon ng titulong player. Pagkarinig nito, napagtanto ni Jinwoo na hindi ito magiging madali dahil mahigit 1,000 tao ang katulad niyang nag-apply. Gayunpaman, naniniwala si Jinwoo sa kakayahan niyang mapabilang sa mga makakapasa dahil kung hindi siya papasa, wala nang dahilan kung bakit siya tinawag na hari ng laro noon. Umupo si Jinwoo sa bulwagan habang hinihintay na iproseso ang kanyang aplikasyon. May isang mahalagang tao sa loob, isang assemblyman at isa ring qualification judge, si Park Chang-seo.
Nagrereklamo pa si Chang Seok tungkol sa proseso nang biglang sumabog ang isang bahagi ng pader. Nagkagulo ang lahat at agad na tumayo si Chang Seok para tingnan kung ano ang nangyayari. Sa sandaling iyon, may isang lalaking pumasok kasama ang kanyang mga sumon, kabilang ang isang nakakatakot na pulang orsi at iba pang mga halimaw. Lumabas na nandito ang lalaki para maghiganti kay Chang Seok dahil pinatay nito ang kanyang mga kapatid. Sa sobrang gulo ng sitwasyon, inilabas din ni Chang Seok ang kanyang mga sumon at mukhang napakadelikado ng mga ito. Lumabas na ang umaatake ay miyembro ng isang gang at hindi agad naintindihan ni Jinwoo ang nangyayari dahil naka-earpiece siya. Ilang sandali pa, lumingon siya at nakita sina Chang Seok at ang baliw na lalaki na nagkakatitigan kaya lalo siyang naguluhan. Nagpanik ang mga sibilyan sa loob pero may ilan na nagtitiwala kay Chang Seok dahil kilala ito sa pagdurog ng mga gang. Nagulat si Jinwoo nang marinig ito dahil hindi niya inaasahan na ginagamit ng mga tao ang summon para maging parang kriminal. Agad inutusan ni Chang Seok ang lahat na activate ang protective shield at ilabas ang kanilang mga summon dahil emergency na ito. Saglit na sinuri ni Ramba ang sitwasyon at nang bubuka na siya ng bibig, tinakpan ito ni Jinwoo at pinaalalahan ng bawal siyang magsalita sa publiko. Inilabas ng miyembro ng gang ang kanyang orsi, inaasar si Chang Seok at tinatanong kung gaano siya katagal-tatagal laban dito. Samantala, nagtatago si Jinwoo sa likod ng mesa at ayaw niyang makisali dahil alam niyang magiging problema ito para sa kanya. Nagpasya si Jinwoo na manatiling nakamasid muna habang pinapanood ang laban. Habang sumugod ang orsi kay Chang Seok, pinigilan niya ito sa pamamagitan ng paglabas ng apoy. Isa sa mga summon ni Chang Seok ay may kakayahang kontrolin ang apoy, pero nang mawala ang apoy, hindi man lang nasaktan ang orsi. Sa katunayan, tila lalo pa itong lumalakas dahil sa apoy. Inasar ng miyembro ng gang si Chang Seok, tinatanong kung iyon na ba ang kaya niyang gawin. Sa puntong ito, nagsisimula ng mag-alala si Chang Seok, pero mukhang may napansin na si Jinwoo. Napagtanto ni Jinwoo na natatakot na ang mga sibilyan dahil natutulak pa atras si Chang Seok. Iniisip ni Jinwoo kung ano ang pwede niyang gawin dahil nag-aalala siyang makisali at mapasama sa hindi kinakailangang gulo. Habang iniisip niya ito, patuloy na winawasak ng orsi ang mga summon ni Chang Seok. Dahil ayaw niyang mamatay bago makamit ang layunin niya, dahan-dahan siyang lumapit kay Chang Seok at tinapik ito sa balikat. Sinabihan siya ni Chang Seok na umatras dahil delikado pero tumanggi si Jinwoo. Bumulong siya sa tenga nito, sinasabing mali ang timing ng flame turtle. Sinabi niya na bantayan ang mga buffer sa likod ng pulang orsi. Lumabas na ang mga buffer ay nagbibigay ng fire resistance buff, at ipinaalam ni Jinwoo na walang silbi ang fire attack sa ganitong timing. Nagulat si Chang Seok nang marinig ito dahil hindi niya napansin na namumula ang orsi dahil sa fire resistance. Dahil dito, inutusan ni Chang Seok ang flame turtle na sunugin ang lahat ng summon kasama ang mga buffer. Sa hindi inaasahang paraan, nagtagumpay ang plano at nasunog ang orsi kasama ang iba pang summon ng kalaban. Nataranta ang miyembro ng gang dahil hindi niya inaasahan na matutuklasan ni Chang Seok ang kanyang teknik. Bago pa niya namalayan, nawala na ang lahat ng summon niya at nabasag pa ang kanyang protective shield. Nang mapagtanto niyang tapos na siya, nagsimula siyang magmakaawa, sinasabing susuko na siya. Pero hinawakan siya ni Chang Seok gamit ang kanyang parang punong summon at sinabihang manahimik. Ipinaalala niya na ang mga miyembro ng gang ay agad na pinaparusahan ng kamatayan at walang eksepsyon. Pumatak ang luha sa kanyang mukha habang tinatapos ang kanyang buhay. Sumabog ang dugo sa paligid at ipinagdiwang ng mga tao sa silid ang tagumpay ni Chang Seok. Si Jinwoo naman ay medyo nabigla sa buong pangyayari dahil kahit masamang tao ang lalaki, kakaiba pa rin ang pakiramdam na basta na lang siyang pinatay ng ganoon. Dahil dito, napagtanto ni Jinwoo na hindi na katulad ng dati ang mundo. Naunawaan niya na kakailanganin niya ng matinding determinasyon para mabuhay at sa sandaling iyon, lumapit si Chang Seok sa kanya at nagpasalamat sa tulong niya. Mapagkumbabang sumagot si Jinwoo na wala lang iyon at sinabi ni Chang Seok na gusto niya siyang gantimpalaan kaya tinanong kung saang guild siya kabilang. Sumagot si Jinwoo na hindi pa nga siya rehistradong player kaya wala pa siyang guild. Nagulat si Chang Seok nang marinig ito dahil nagawa ni Jinwoo na makita agad ang buff ng summon kahit hindi pa siya rehistrado. Tinanong siya ni Chang Seok kung dala niya ang kanyang ID dahil iyon lang ang kailangan niya at sumagot si Jinwoo nang bago ito ibinigay. Sinabi ni Chang Seok na kapag natapos na ang background check sa kanya, ibibigay ang gantimpala ayon sa regulasyon. Natuwa si Jinwoo nang marinig ito at umalis na siya pagkatapos. Kalaunan, tumawag si Chang Seok sa isa sa kanyang mga tauhan at inutusan itong suriin ang impormasyon ni Jinwoo at ipaalam sa kanya ang resulta. Kinagabihan, ginantimpalaan ni Jinwoo si Ramba ng isang malaking donut dahil sa maayos nitong pag-ugali. Kasabay nito, umaasa si Jinwoo na walang magiging problema dahil hindi naman niya balak na makisali noon. Pero nangyari iyon dahil mamamatay ang lahat sa silid kung hindi siya nagsalita.
Sa nakita niyang hirap ng sitwasyon, napagpasyahan ni Jinwoo na kailangan niyang mag-ipon ng summoning scroll at makakuha ng susunod na X-rank sa lalong madaling panahon. Ang mga kasalukuyan niyang target ay ang Blast Dragon Mage at ang Drill Instructors. Lumabas na mga D-rank at Y-rank ang mga ito na pwedeng makuha mula sa mababang antas na summoning scroll. Kinabukasan, nalaman ni Chang Seok na naospital si Jinwoo ng 3 taon matapos ang isang aksidente, at dito niya naintindihan kung bakit hindi pa ito rehistradong player. Hindi ito ikinagulat ni Chang Seok dahil normal lang ang ganitong aksidente noong nagsimula ang kaguluhan. Mas lalo siyang nagulat nang malaman na agad nag-apply si Jinwoo bilang player sa mismong araw na na-discharge ito. Kinuha ni Chang Seok ang file ni Jinwoo at napagtanto niyang hindi nagsisinungaling ang kanyang tauhan. Labis siyang namangha kaya nakalimutan pa niyang nasa labas siya. Agad na nagpasya si Chang Seok na sasali siya bilang isa sa mga hurado para sa buwan na yon. Alam ni Chang Seok na ang pag-apply ni Jinwoo bilang player agad paggising nito ay nagpapakita kung gaano ito kaangkop. Nasasabik si Chang Seok dahil mukhang nakakita siya ng isang tunay na halimaw na talento. Sa araw ng pagsasanay, dumating si Jinwoo sa training center at nakita ang napakaraming tao, katulad noong nag-apply siya. Napagtanto ni Jinwoo na kailangan niyang lampasan ang lahat ng kompetisyon na ito kung gusto niyang maging player. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala kahit kaunti dahil para sa kanya ay parang laro lang ito ng bata, at walang mas nakakaalam ng laro kaysa sa kanya. Ilang sandali pa, nagsimula ang programa, at nagulat si Jinwoo nang makita niyang si Chang Seok ay isa sa mga evaluating judge. Hindi nagtagal, tinawag ni Chang Seok si Jinwoo para sa isang pribadong pag-uusap, at inamin ni Jinwoo ang gulat niya dahil hindi niya inaasahang magiging judge ito. Tinukso siya ni Chang Seok, sinasabing walang nakakaalam kung tadhana ba ito. Tinanong siya ni Chang Seok kung ano ang tingin niya sa training. Saglit na nag-isip si Jinwoo bago sumagot dahil lahat ng tinuturo sa lecture ay alam na niya. Sa katunayan, isa sa mga strategy na yon ay siya mismo ang nakabuo noon. Sa wakas, sumagot si Jinwoo na hindi naman ganoon kasama ang training, pero sa loob-loob niya ay naiinis siya. Sinabi ni Chang Seok na tinawag niya siya dahil sa compensation na binanggit niya noong huli silang magkita. Pero bago yon, may tanong muna siya. Gusto niyang malaman kung gamer ba si Jinwoo. Naguluhan si Jinwoo at ipinaliwanag ni Chang Seok na ang gamers ay mga taong nakapaglaro ng game bago pa ito maging realidad. Sa madaling sabi, kahit gaano kaikli ang naging oras ng paglalaro, kabilang sila sa titulong ito. Sa katunayan, 70% ng rankers sa Korea ay gamers. Naintindihan ni Jinwoo kung bakit niya ito tinatanong dahil imposibleng random na tao lang ang makakakilala ng summon buffs. Sumagot si Jinwoo na naglaro siya ng kaunti at natuwa si Chang Seok sa kanyang matalas na hula. Tinanong siya ni Chang Seok kung gaano katagal siyang naglaro at saglit na nag-isip si Jinwoo bago sumagot. Alam niyang basura ang laro noon at kaunti lang ang players, at kung sasabihin niyang 10 taon siya naglaro, lalabas agad na siya si Jinugod. Kaya binago niya ang sagot at sinabing mga 1 taon lang siya naglaro, pero kahit ganoon ay humanga pa rin si Chang Seok. Napaisip si Jinwoo kung nasabi niya ba ang maling sagot, pero sinabi ni Chang Seok na kahanga-hanga na nakapaglaro siya ng 1 buong taon. Sumagot si Jinwoo na ganoon lang talaga, pero hindi na masyadong pinansin ni Chang Seok ang detalye. Alam niya na karamihan sa Korean rankers ay hindi umaabot kahit kalahating taon, kaya nakapagtataka na nakayanan ni Jinwoo ng 1 taon. Umubo si Chang Seok bago sinabi na naghanda siya ng 2 pagpipilian para sa kanyang compensation at malaya siyang pumili. Ang unang opsyon ay gagamitin niya ang kanyang otoridad para agad siyang irehistro bilang player at bigyan ng posisyon sa headquarters. Masigasig na sinasabi ito ni Chang Seok, pero si Jinwoo ay hindi man lang naapektuhan. Ang pangalawang opsyon ay 5 milyon na cash reward. Para kay Jinwoo, parehong hindi maganda ang 2 opsyon, pero para kay Chang Seok, ito na ang pinakamahusay na mayaalok niya. Inaasahan ni Chang Seok na pipiliin ni Jinwoo ang instant registration, pero nagulat siya nang sabihin nitong cash ang gusto niya. Hindi makapaniwala si Chang Seok at sinubukan siyang kumbinsihin na matagal ang proseso ng registration, pero tiniyak ni Jinwoo na mas gusto niya ang mahabang proseso. Tumayo si Jinwoo at sinabi na kaya niyang asikasuhin ang registration mag-isa at wala siyang balak sumali sa headquarters. Sa loob-loob niya, isa lang ang tingin niya sa corporate job, sayang lang sa oras dahil kailangan niyang hanapin ang X-rank summons, kaya wala siyang oras para masayang. Pagkatapos ng usapan kay Chang Seok, dumiretso si Jinwoo sa practical exam. Sinabi ng opisyal na ang kailangan lang niyang gawin para makapasa ay linisin ang daily donjon. Papasukin niya ang Tuesday donjon, at ang objective ay time attack kaya kailangan niyang tapusin ito ng pinakamabilis hanggat maaari. Nakakagulat, naroon si Chang Seok para saksihan ang practical exam ni Jinwoo dahil hindi niya inaasahan na tatanggihan nito ang alok. Bukod pa rito, napagtanto niya na mas naiintindihan ni Jinwoo ang runes at summons kaysa kanino pa dahil ang mga insight nito ay nakapagpatalino pa sa mga propesor na parang mga bata.
Dito napagtanto ni Chang Seok na si Jinwoo ay hindi talentong dapat isantabi. Kinagat ni Chang Seok ang kanyang daliri sa pagsisisi, iniisip kung dapat ba siyang nag-alok ng mas magandang kondisyon. Pagkatapos ipaliwanag ng opisyal ang lahat kay Jinwoo, sinabi nila na maaari na siyang pumasok sa dungeon. Pumasok si Jinwoo kasama ang kanyang mga summon, at ipinaalam ng system na kailangan niyang linisin ang mga slime na sumakop sa dungeon. Ipinatawag ni Jinwoo si Ramba at sinabihang alam na nito ang gagawin, at tiniyak naman ni Ramba na siya na ang bahala. Agad na in-boost ni Ramba ang attack power at speed ng gorilla. Lumabas na ang Tuesday Dungeon ay isang maze at kailangan mong labanan ang mga slime para makarating sa boss. Ito ay lugar na kadalasan ay pinag-aksayahan lang ng oras ng mga baguhan, pero hindi baguhan si Jinwoo at alam niyang dapat niyang iwasan ang mabagal na slime. Ito ay dungeon na ilang beses na niyang nalampasan, kaya halos nagsasawa na siya rito. Diretso siyang pumasok sa malalim na bahagi ng dungeon at doon niya nakita ang boss, isang higanteng king slime. Inutusan ni Jinwoo ang gorilla na salakayin ito, at sumugod ang gorilla, sinuntok ang slime gamit ang dalawang kamay hanggang tuluyang madurog ang king slime. Pinanood ito ni Jinwoo mula sa likod na parang proud na magulang, dahil ito mismo ang dahilan kung bakit gusto niya si Ramba. Dahil sa attack boost nito, nagiging sobrang overpowered siya kahit F-rank lang ang gamit. Pinanood ni Jinwoo ang gorilla na pinaghahampas ang king slime hanggang maging tubig ito, at napaisip siya kung ano ang mangyayari kung maapektuhan din ng boost ni Ramba ang ibang summon. Nang matalo ang king slime, nakatanggap siya ng mensaheng nakatalo siya sa boss monster. Sinabi sa kanya na natapos niya ang dungeon sa loob ng 5 minuto, pero hindi siya humanga dahil dati ay 1 minuto lang ang kailangan niya. Bigla siyang nakatanggap ng balita na nasira niya ang South Korean record at may special achievement na na-unlock. Bilang reward, binigyan siya ng 3 high-grade summoning scroll at 2 low-grade abrasives. Nagulat si Jinwoo dahil hindi niya alam na may record pala siyang sinira. Ang mga opisyal na nagmamasid sa likod ng eksena ay nabigla rin nang makita ang pagbabago ng record. Lalo pa silang nagulat dahil napakalaking drop ang nangyari sa oras. Mas lalo pa silang nagulat nang malaman na si Jinwoo pala ang may gawa nito, isang taong wala pang ranggo na hindi nila kilala. Ang isang non-ranker na nakabasag ng record ay nagdulot ng mas matinding gulat at mabilis itong nakarating kay Chang Seok. Sa puntong iyon, napagpasyahan ni Chang Seok na si Jinwoo ay isang national level talent at kailangan nilang gawin ang lahat para makuha siya. Alam ni Chang Seok na dapat nilang gawin ang lahat para hindi siya maagaw ng ibang bansa dahil nakasalalay dito ang katayuan ng kanilang bansa. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na irehistro si Jinwoo nang walang delay. Ipinaliwanag niya na ang time attack ay nahahati sa domestic at global rankings. Ang unang pwesto sa Korea ay isang lalaking nagngangalang Kang na may record na 6 na minuto. Ang unang pwesto sa mundo ay si Rachel na may record na 2 minuto. Sa pagdating ni Jinwoo, nalampasan na niya ang record ni Kang. Sinabi ni Chang Seok sa kanyang mga tauhan na kahit ano paman, karapat-dapat bigyan ng special privileges si Jinwoo. Paglabas ni Jinwoo sa dungeon, labis siyang nadismaya nang malaman na ang 5 minuto ay itinuturing na top tier na sa kasalukuyang panahon. Sa sandaling iyon, mabilis na lumapit si Chang Seok sa kanya, sinasabing matagal na niya siyang gustong makausap. Pinuri ni Chang Seok ang record niya at tinanong kung paano niya ito nagawa sa unang subok. Hindi makasagot ng maayos si Jinwoo at nauutal lang siya dahil hindi pa nga iyon ang pinakamagaling niyang oras. Ibinigay ni Chang Seok ang kanyang player's license, sinasabing espesyal siyang nairehistro dahil napatunayan na niya ang sarili niya. Nakatuon si Jinwoo sa license habang muling tinanong siya ni Chang Seok kung paano niya nasira ang record. Napaisip si Jinwoo sa buong sitwasyon. Alam niya na kung ibubunyag niya ang alam niya, agad natataas ang antas ng South Korea. Pero ang problema ay kung ano ang kasunod nito. Dalawa ang maaaring mangyari. Maaaring swertehin siya at mabigyan ng yaman at kasikatan, pero sa kabilang banda, maaari rin siyang damputin ng masasamang tao at piliting ilabas ang lahat ng impormasyon niya. Kaya sumagot si Jinwoo, sinasabing bastos ang tanong ni Chang Seok. Inamin naman ito ni Chang Seok at sinabing ang mga estratehiya ng players ay pribado at sensitibong impormasyon. Gayunpaman, sinabi niyang desperado ang South Korea na magkaroon ng taong katulad niya. Sa pananaw ni Jinwoo, mukhang hindi naman masamang tao si Chang Seok dahil agad siyang nagbayad at maayos din ang ugali nito. Bukod pa rito, mabilis itong mag-isip kaya napagpasyahan ni Jinwoo na gamitin na lang ang bansa para sa kanyang paglago. Alam niyang mas mabilis siyang lalakas kung makikipag-cooperate siya kaysa mag-isa lang. Sinabi ni Jinwoo kay Chang Seok na mas gusto niyang lumipat sila sa ibang lugar. Pumunta sila sa isang cave at ipinaliwanag ni Chang Seok na kailangan ng bansa ang tulong niya. Ibinunyag niya na alam nilang nakabedridden si Jinwoo ng 3 taon at agad na nagtanong si Jinwoo nang may halong galit kung inimbestigahan ba siya. Humingi ng paumanhin si Chang Seok, sinasabing delikado ang mga unregistered high-level players kaya kailangan nilang gawin yon.
Tinanong naman ni Jinwoo kung magpapatuloy pa ba ang investigasyon ngayong rehistrado na siya, at nilinaw niyang ayaw na niyang maulit pa ito. Sumang-ayon si Chang Seok, at sa loob-loob niya ay nagulat siya dahil pinaninindigan ni Jinwoo ang sarili niya kahit sa usapang pambansa, samantalang karamihan ay kakabahan. Para kay Chang Seok, malinaw na alam ni Jinwoo ang halaga niya. Tinanong ni Jinwoo kung ano ang makukuha niya sa pagtulong sa kanya, at sinabi ni Chang Seok na makukuha niya ang kooperasyon nito. Tinanong ni Jinwoo kung ano ang ibig niyang sabihin, at ipinaliwanag ni Chang Seok ang tungkol sa kanyang posisyon sa headquarters, at kung paano lumalakas ang kapangyarihan kapag mas maraming boto ang hawak. Agad na nakita ni Jinwoo na isa lang itong politiko. Dagdag pa ni Chang Seok, ibibigay niya ang buong suporta niya sa loob ng kanyang otoridad, pero hindi ito napahanga si Jinwoo. Pagkatapos ay nagdesisyon si Jinwoo na gumawa ng kasunduan kay Chang Seok. Sinabi niya na ngayong kakarehistro lang niya, magfo-focus siya sa paglago sa loob ng isang buwan gamit ang buong suporta nito. Kung magustuhan niya ang resulta ng paglago, magpapatuloy sila, pero kung hindi, ibabalik niya ang lahat ng natanggap niya o babayaran ito gamit ang katumbas na impormasyon. Napagtanto ni Chang Seok na parang ginagawang secretary ni Jinwoo ang sarili niya sa loob ng isang buwan, pero hindi siya nag-alala. Pumayag siya sa kasunduan dahil mas marami siyang makukuha kung mananatili siyang malapit kay Jinwoo. Pagkatapos ng kasunduan, sinabi ni Jinwoo kay Chang Seok na huwag ipagsasabi ang tungkol sa record na nabasag niya dahil nag-aalala siya sa kanyang kaligtasan. Sinubukan pa sana ni Chang Seok na sabihin na kaya siyang protektahan ng headquarters, pero natigil siya sa kalagitnaan ng pangungusap nang mapagtanto niyang baka sobra na ang kredito na ibinibigay niya sa kanila. Ito ay dahil hirap na ang headquarters sa pagharap kahit sa mga karaniwang gang, lalo pa sa pagprotekta ng isang mahalagang asset. Nakikita ni Chang Seok na alam ito ni Jinwoo, kaya nangako siyang gagawin niya ang lahat para manatiling lihim ang impormasyon. Gayunpaman, binalaan niya na maaaring hindi niya tuluyang mapigilan ang pagkalat ng balita, pero walang pakialam si Jinwoo dito. Pagkatapos noon, umalis si Jinwoo, kontento dahil nakuha niya ang lahat ng gusto niya, kasama na ang proteksyon ng kanyang privacy. Habang palabas, naisip niyang tingnan ang mga reward na nakuha niya at nagulat siya nang makita ang 3 high-grade summoning scroll at 2 low-grade polishing agents. Hindi na ikinagulat ni Jinwoo ang achievement reward kahit may nauna nang nakabasag ng record. Dahil ang achievement reward ay ibinibigay lamang isang beses kada player. Naisip niyang buksan ang high-grade scrolls pero nagbago ang isip niya dahil mas mainam na ibenta ang mga ito para kumita. Naalala niya ang sinabi ni Chang Seok tungkol sa player web na tanging mga rehistradong player lamang ang makakapasok. Isa itong online marketplace kung saan lahat ng trading ng items ay nangyayari at tinulungan ni Chang Seok si Jinwoo na set up ito. Tinignan ni Jinwoo kung magkano niya maibebenta ang high-grade summoning scrolls. Labis siyang nagulat nang malaman niyang umaabot ito ng 3 milyong won bawat isa. Hindi makapaniwala si Jinwoo nakikita siya ng ganitong kalaking pera sa loob lang ng 5 minuto sa dungeon. Dahil ganito kadali magkapera, hindi na siya makapaghintay na ipakita sa kanyang pamilya ang magandang buhay sa hinaharap. Napagpasyahan niyang ibenta ang advanced scrolls at gamitin ang pera para bumili ng low-grade summoning scrolls. Dahil ang X-rank summons ay cheat level na summon na maaaring makuha mula sa low-grade scrolls. Mas malakas pa ang mga ito kumpara sa B-grade na makukuha sa advanced summoning scrolls. Napansin ni Jinwoo na ang low-grade scrolls ay nagkakahalaga ng 5,001 kahit sobrang dami nito sa merkado. Nagtaka siya kung bakit hindi bumababa ang presyo kahit mas marami ang nagbebenta kaysa bumibili. Hindi niya ito maunawaan kaya tinawagan niya si Ajin para magtanong. Ipinaliwanag ni Ajin na ang headquarters mismo ang bumibili ng low-grade scrolls mula sa mga seller. Nang tanungin ni Jinwoo kung bakit, sinabi nito na para raw ito sa suporta ng mga top-ranked players. Ayon sa kanya, binibili ito ng gobyerno gamit ang national funds at itinakda ang presyo sa 5,000 at isang won na may araw-araw na limit sa pagbili. Dahil direktang nabebenta ito sa gobyerno, walang gustong magbaba ng presyo. Sinabi pa ni Ajin na maaaring alisin na ito ng gobyerno dahil luma na ang pulisya at sobra na ang stockpile ng headquarters. Nang maunawaan ni Jinwoo ang kailangan niyang gawin, napangiti siya at nagpasalamat kay Ajin bago ibinaba ang tawag. Dahil sa dami ng low-grade summoning scroll na hawak ng mga taong nagsasabing tutulong sa kanya, pinuntahan ni Jinwoo si Chang Seok. Gaya ng dati, masiglang tinanggap siya ni Chang Seok at medyo nailang pa si Jinwoo sa sobrang sigla nito. Tinanong ni Chang Seok kung paano siya makakatulong at sinabi ni Jinwoo na kailangan niya ng low-grade scrolls. Nagulat si Chang Seok dahil low-grade ang hinihingi niya imbes na intermediate o advanced. Tinanong niya kung ilan ang kailangan niya at sumagot si Jinwoo na gusto niya ng hanggat maaari. Sinubukan ni Chang Seok na manatiling kalmado kahit medyo hindi siya komportable sa kahilingan. Gayunpaman, pumayag siya dahil umaabot sa 50,000 ang dumadating araw-araw sa headquarters.
Sinabi niyang maaari niyang ibenta ang mga ito, pero nagsimula siyang magbabala tungkol sa muling pagbebenta. Pero ipinaliwanag ni Jinwoo na hindi niya ito ibebenta muli dahil plano niyang gamitin ang lahat para sa sarili niya. Pinaghihinalaan ni Chang Seok na may malalim na plano si Jinwoo dahil hindi ito ordinaryong gamer. Napag-isip niya na kung ganito karami ang kinokolekta nitong low-grade scrolls, siguradong may napakalaking estratehiya itong binabalak. Gayunpaman, ipinaalam niya kay Jinwoo na may kapalit ito at kailangan niyang magbigay ng isang kapaki-pakinabang na impormasyon. Sinabi ni Chang Seok na tungkulin niya ang maglingkod sa publiko, kaya kung gagamit siya ng yaman ng bayan ng walang sapat na dahilan, maaaring mawala ang tiwala ng mga tao sa kanya. Ipinunto niya na ang palitan ng low-grade scrolls at impormasyon ay isang win-win situation na makakapagpanatili rin ng seguridad ni Jinwoo. Hindi na nagulat si Jinwoo na tumanggi si Chang Seok na ibigay ang scrolls ng libre, pero hindi rin siya nabahala dahil ibig sabihin nito ay mahalaga ang impormasyon niya kumpara sa scrolls. Pumayag si Jinwoo sa kasunduan at ibinahagi kay Chang Seok ang tungkol sa achievement-breaking reward. Ipinaliwanag niya na ang National Achievement Reward ay 3 advanced summoning scroll bawat dungeon. Dagdag pa ni Jinwoo, maaaring makuha ulit ng ibang player ang parehong reward kung masisira nila ang record ng naunang player, kaya kung magpapalitan ang mga player sa mabilisang pag-clear tulad ng relay, maaaring ma-maximize ang rewards at mapapataas din ang ranking ng bansa. Sinabi ni Chang Seok na nagamit na ito ng kanilang mga top-ranked players, pero sa tingin niya ay maaari pa itong ulit-ulitin dahil marami pang hindi nakakakuha ng achievement reward. Nang sabihin ni Jinwoo na magandang strategy ito para sa Tuesday Dungeon, natuwa si Chang Seok at naisip na ito rin ang ginamit ni Jinwoo sa unang record niya. Pero alam ni Jinwoo na hindi iyon ang totoong ginamit niya, ngunit wala siyang balak itama ito para hindi siya mahalata. Sinabi niya kay Chang Seok na yon nga ang strategy na ginamit niya, at kahit sino ay kayang tapusin ang Tuesday Dungeon sa loob ng 3 minuto gamit ito. Nagulat si Chang Seok, pero bago pa siya makapagtanong ulit, pinutol siya ni Jinwoo at sinabing bayaran muna ang impormasyon. Para sa susunod na tanong, humingi siya ng karagdagang 50 high-grade summoning scroll. Halos lumabas ang kaluluwa ni Chang Seok sa sobrang gulat dahil aabot sa humigit kumulang 150 milyong won ang halaga nito. Nang mapansin ni Jinwoo ang kanyang pag-aalangan, nagdagdag pa siya ng kaunting impormasyon. Sinabi niya na gumagana ang kanyang iminungkahing method sa parehong lower tier at highest tier dungeons. Dagdag pa niya, ang achievement rewards mula sa mga dungeon na iyon ay nagkakahalaga ng 10 bilyon. Saglit na nag-isip si Chang Seok at alam niyang tama si Jinwoo. Kung ikukumpara sa hinihingi nito, mas malaki pa ang makukuhang halaga sa kanyang strategy, kaya pumayag siya na ibigay ang bayad matapos ma-verify ang impormasyon. Ipinangako rin ni Chang Seok na bibigyan siya ng 10,000 low-grade scroll kada araw. Nangako si Jinwoo kay Chang Seok na hindi ito magsisisi sa kanyang desisyon. Kinagabihan, tinipon ni Chang Seok ang kanyang team para subukan ang strategy ni Jinwoo na ikinagulat ng lahat kung bakit sila tinawag pagkatapos ng oras ng trabaho. Sinabi ni Chang Seok na may mahalagang bagay siyang ipapatest sa kanila na lalong nagpa-excite sa grupo dahil hindi siya basta-basta tatawag ng walang dahilan. Sinimulan niya sa pagbanggit na nabasag ang Tuesday Dungeon record, pero sinabi niya na ito ay gamit ang isang strategy na nakuha niya mula sa ibang bansa. Ipinahayag niya na nasubukan na niya ito kay Jinwoo at maganda ang resulta, kaya gusto niya itong ipasubok din sa iba. Ginawa lamang ito ni Chang Seok upang maprotektahan ang privacy ni Jinwoo, ayon sa naunang pangako niya. Ang madaling maniwalang team ay agad na naniwala kay Chang Seok at inisip na yon din ang dahilan kung bakit pinagbawalan silang ikalat ang tungkol kay Jinwoo. Pagkatapos nito, inihayag ni Chang Seok na lahat ay magsasagawa ng Tuesday Dungeon Time Attack para subukan ang strategy. Pero nang sabihin niya na ang core summon na gagamitin sa pag-clear ng dungeon ay isang mottled komodo, agad nagduda ang lahat. Ito ay dahil ang mottled komodo ay simpleng mahinang butiki lamang na kasing laki ng isang adult na lalaki. Bagamat matibay ito at may decent na attack power bilang B-rank summon na kayang umatake at tumanggap ng damage, doon lamang nagtatapos ang magandang katangian nito. Sa katotohanan, isa lang itong magandang packaging dahil hindi ito madaling alagaan. Kadalasan, tinuturing itong basura kumpara sa ibang B-rank summons, kaya madalas itong itinuturing na failure summon. Gayunpaman, ang hindi alam ng karamihan ay mahilig ang mottled komodo sa giant slimes, at kapag pinakawalan ito sa dungeon, napapabilis ang pag-clear dahil kinakain nito ang mga ito habang hinahabol. Pagkatapos ipaliwanag ni Chang Seok ang strategy sa grupo, nagsimula silang maghalinhinan sa pag-clear ng dungeon. Labis silang natuwa nang makita na nakakarating sila sa boss room sa loob lamang ng wala pang 4 na minuto dahil sa bilis ng komodo sa pagkain ng slimes. Sa bagong strategy na ito, naniniwala ang lahat na may pag-asa na ang South Korea para sa world record basta ma-optimize lang ang movement speed gamit ang runes. Ngayon, ang summon na dati minamaliit ng lahat ay naging paborito nila.
Ilang araw ang lumipas, iniulat na sunod-sunod na nasisira ng South Korea ang mga record, at si Chang Seok ang binibigyang kredito sa tagumpay na ito. Pagkabasa ng artikulo, nagdesisyon si Chang Seok na dumikit ng husto kay Jinwoo dahil siguradong panalo ito kahit isa pa lamang itong first-year gamer. Dahil dito, gumawa siya ng dedicated talent management team para kay Jinwoo. Pinili niya sina Jaya, Byung-jin at Tae-seok bilang mga miyembro nito. Di nagtagal, natanggap ni Jinwoo ang napagkasunduang 150 milyong won at labis siyang nagulat na ganito pala kadali kumita ng pera. Kasabay nito, nakatitig si Ramba sa pera habang iniisip kung ilang cream bonds ang mabibili niya rito. Pagkatapos ay tiningnan ni Jinwoo ang kanyang inventory kung saan nakita niya ang 10,000 low-grade summoning scroll na ipinangako sa kanya. Dahil tinupad ni Chang Seok ang kanyang pangako ng suporta, nagdesisyon si Jinwoo na gawin din ang kanyang parte bilang isang successful player. Una, nagbuhos siya ng tubig sa lupa habang si Ramba ay nanalangin sa lahat ng Diyos na kilala niya, umaasang makakakuha si Jinwoo ng X-rank summon. Ito ang ritual na madalas nilang ginagawa noong Jinugod days niya. Pagkatapos ng ritual, masigla si Jinwoo habang sinimulan niyang i-grind at punitin ang mga scroll. Sa kasamaang palad, matapos ang tila walang katapusang oras, pareho silang bumagsak sa pagod. Mahigit 3,000 scroll ang nabuksan nila sa loob ng isang oras pero wala silang nakuha na kapaki-pakinabang. Nagreklamo si Jinwoo habang iniisip kung bakit puro F-grade na basura lang ang lumabas mula sa napakaraming scroll. Kinurot ni Ramba ang kanyang tenga at tinawag siyang tanga dahil akala niya ay madaling lalabas ang X-grade. Pero naniniwala si Jinwoo na dapat ganoon kadali ito at pinaalala na siya ang unang beses na nakakuha sa kanya. Sinabi ni Ramba na swerte lang iyon at hindi ito garantisado. Ipinaliwanag niya na kahit 10,000 o kahit 100,000 low-grade scroll ay maaaring hindi pa rin sapat para makakuha ng X-grade summon. Naguluhan si Jinwoo at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Napagtanto ni Ramba na wala pa masyadong alam ang kanyang master sa summoning system kaya nagdesisyon siyang turuan ito ng maayos. Ipinaliwanag niya na ang mga summons ay umiiral sa napakaraming dami at halimbawa, ang 8 bilyong tao ay maaaring makakuha ng humigit kumulang 800 milyong horned caterpillars. Dagdag pa ni Ramba, kahit na napakarami ng ibang summon, ang X-grade ay kabilang sa tinatawag na isolated kaya isa lamang ang bawat uri. Nagulat si Jinwoo nang marinig ito at tinanong kung bakit, pero hindi rin alam ni Ramba ang dahilan kung bakit ganoon ka-espesyal ang X-grade. Gayunpaman, sigurado siya na si Jinwoo lamang ang kayang mag-summon ng mga isolated X-grade. Habang naiintindihan ni Jinwoo ang bigat ng paliwanag na ito, nagsimula siyang mataranta sa loob. Dahil may 10,000 uri ng summon, at bawat isa ay may humigit kumulang 800 milyong bilang, napakaliit ng tsansa niyang makakuha ng X-grade. Napabagsak si Jinwoo, napagtanto na mas mataas pa ang tsansa niyang manalo sa loto ng sunod-sunod kaysa makakuha nito agad. Pero pinakalma siya ni Ramba, ipinaliwanag na ang mga summon na nakuha na ay hindi nalalabas muli hanggat hindi ito naibebenta. Ibig sabihin, kung lahat ng 800 milyong horned caterpillars ay nasummon na, hindi na ito muling lalabas sa susunod na summoning. Gayunpaman, pakiramdam pa rin ni Jinwoo na hindi nito pinapadali ang sitwasyon niya. Naisip niyang baka makatulong ang mid-grade scrolls, pero agad niyang binawi ang ideya dahil mababa ang efficiency nito at mahal pa, kaya kakaunti ang supply sa merkado. Nagpasya si Jinwoo na manatili sa low-grade scrolls at ipagpatuloy ang grind kahit laban sa kanya ang tsansa. Determinadong makuha ang isa sa 800 milyon, sinimulan niyang punitin ang mga scroll habang nagmamakaawa sa Diyos ng swerte na mapansin siya, habang si Ramba ay cheerleader niya. Sa kasamaang palad, matapos ang 2 linggong walang tigil na pagbubukas ng scrolls, pagod na sina Jinwoo at Ramba pero wala pa ring progreso. Nakabukas sila ng humigit kumulang 140,000 summoning scrolls nang walang kahit isang X-grade. Kinailangan pa nilang magrenta ng kwarto malapit sa player zone para lang ma-synthesize ang mga summon. Sa puntong ito, ang naiisip na lang ni Ramba ay kumain ng cream bread pero ayaw sumuko ni Jinwoo dahil ayaw niyang umasa sa magulang niya. Makalipas ang ilang sandali, bigla niyang ginising si Ramba para simulan ang pag-synthesize ng napakaraming walang kwentang summon na nakuha nila. Di nagtagal, dumating sila sa synthesis center na dati ay isang hotel. Tulad ng maraming gusali na nagbago sa nakaraang mga taon, ang hotel na ito ay naging synthesis center. Kumuha si Jinwoo ng numero habang si Ramba ay muling nag-review para masigurong tama ang sequence ng synthesis. Di nagtagal, tinawag na sila at pagpasok sa synthesis room, masiglang hinikayat ni Ramba si Jinwoo dahil nakasalalay ang progreso niya sa kung gaano ito kasunod sa plano. Una, nirehistro ni Jinwoo si Ramba at agad niyang kinumpirma ang synthesis. Maraming trash summon ang isinakripisyo para mapataas ang stats niya. Kahit walang silbi ang mga ito, gumastos pa rin si Jinwoo kaya hindi niya maiwasang manghinayang.
Pagkatapos ng synthesis, umabot si Ramba sa level 21 at tumaas ng 2 ang kanyang intelligence. Nadismaya si Jinwoo dahil sa kabila ng pagsakripisyo ng 140,000 summon, level 21 lang ang nakuha niya. Si Ramba naman ay nag-flex ng kanyang hindi naman umiiral na muscles at naghihintay ng papuri mula kay Jinwoo. Sa kabila ng kanyang pagkadismaya, hindi ito ipinakita ni Jinwoo at pinuri pa rin siya. Dahil ang maximum level ay 100, napagtanto niya na baka abutin ng napakahabang panahon bago tumaas ng malaki ang level ni Ramba. Makalipas ang ilang araw, napansin na sobrang palakaibigan ni Chang Seok matapos niyang bumuo ng espesyal na team para kay Jinwoo. Isa sa mga miyembro nito, si Beongjin, ay nagtataka kung bakit ganoon na lang ang kasiyahan ng kanyang boss. Pero lahat ng ito ay dahil sa expectations na inilagay ni Chang Seok kay Jinwoo, kaya balak niyang ibuhos ang lahat ng effort para sa itinuturing niyang pambihirang talento. Tinanong niya si Beongjin para sa update tungkol kay Jinwoo at ipinaliwanag nito na abala si Jinwoo sa pagbubukas ng summoning scrolls. Nagulat si Chang Seok nang marinig na kumuha pa si Jinwoo ng mas maraming scrolls. Sinabi rin ni Beongjin na humiling si Jinwoo na bumili pa ng low-grade scrolls gamit ang 150 milyong won na natanggap niya dati. Ayon pa, gusto raw ni Jinwoo na ibenta ito sa kanya ng mas mababa sa market price. Sinabi ni Beongjin kay Chang Seok na maaaring hindi ito madali dahil hirap na ang management sa dami ng sabay-sabay na pagkuha ng scrolls. Nagtaka si Chang Seok kung bakit patuloy na na-reinvest ni Jinwoo ang pera sa low-grade scrolls kahit araw-araw naman siyang binibigyan ng marami. Naghinala siya na may tunay na dahilan sa likod nito, kaya inutusan niya si Beongjin na ibenta ito kay Jinwoo sa kalahating presyo. Labis na nagulat si Beongjin at binalaan siya na baka maparusahan siya sa pagbibigay ng espesyal na trato kay Jinwoo. Pero sinabi ni Chang Seok na huwag siyang mag-alala dahil naniniwala siyang maaaring maging national hero si Jinwoo. Tuwang-tuwa si Chang Seok habang iniisip kung paano siya pupurihin ng bansa kapag nangyari iyon at naisip niya na pinagdadaanan niya ang lahat ng ito para suportahan ang isang bayani. Dahil dito, desidido si Chang Seok at inutusan si Beongjin na sundin ang kanyang utos. Gayunpaman, pinagbawalan niya itong ipaalam sa iba at panatilihin lang ito sa loob ng kanilang team, kasama sina Jaya at isa pang lalaki na si Tae Seok. Samantala, patuloy na pinupunit ni Jinwoo at Ramba ang mga summoning scroll na parang murang papel. Reklamo ni Ramba kung hanggang kailan pa nila ito gagawin. Pero sinagot siya ni Jinwoo na hihinto lang sila kapag patay na sila. Bigla namang lumapit si Jaya at mabilis na tinakpan ni Ramba ang bibig niya para hindi malaman ni Jaya na kaya niyang magsalita. Nagpakilala si Jaya at sinabi niyang nandito siya para sa usaping pagbili ng summoning scrolls. Tinanong ni Jinwoo kung pumayag na ba sila sa discount, pero sa halip na diretsong sagot, umiwas si Jaya sa punto. Kahit pilit siyang magpakamisteryoso, alam ni Jinwoo na gusto lang niyang ipakita kung gaano kalaking effort ang ginawa nila para matupad ang hinihingi niya. Matapos ang mahabang paliwanag, sinabi ni Jaya na ibibigay nila ang scrolls sa kalahating presyo. Ipinahayag niya ito na parang nagbibigay ng biyaya. Nagulat si Jinwoo sa discount pero may mas malaki pang balita si Jaya. Sinabi niya na bibigyan din siya ng karagdagang 100 milyong won na budget. Labis na nagulat si Jinwoo at sinabi ni Jaya na kailangan niya itong ilihim. Ipinaliwanag niya na ginagawa nila ito para makabuo ng magandang relasyon kay Jinwoo. Pumayag si Jinwoo at nangakong itatago niya ang lahat at nauunawaan niya ang kanilang sakripisyo. Pagkaalis ni Jaya, napaisip si Jinwoo kung gaano kalaking suporta na ang ibinibigay ni Chang Seok sa kanya. Dahil dito, lalo siyang naging determinado na suklian ito, kaya kailangan niyang makakuha ng X-grade summon agad. Pero mas madaling sabihin kaysa gawin dahil makalipas ang ilang oras ay wala pa rin silang progreso. Pagod na nagreklamo si Ramba, pero hindi titigil si Jinwoo hanggang makuha niya ang Blast Dragon Mage at Hongkyo, ang drill instructor. Sawa na si Ramba sa tunog ng pagkapunit ng scrolls, pero patuloy pa rin si Jinwoo dahil sayang kung susuko siya ngayon. Matapos ang ilan pang walang kwentang summon, nagsimulang magmakaawa si Jinwoo sa lahat ng Diyos sa universo at biglang nagbunga ito. Habang pinupunit ni Jinwoo ang isa pang scroll, biglang kumislap ang matingkad na gintong liwanag na parang kapareho ng nangyari nang unang lumabas si Ramba. Sa labis nilang pagkabigla, ang low-grade summoning scroll ay naglabas ng matagal na nilang hinihintay na X-grade Blast Dragon Mage na matagal nang hinihiling ni Jinwoo. Naluha sa tuwa sina Jinwoo at Ramba habang sa wakas ay nagbunga ang lahat ng kanilang pagsisikap. Una ay nagdiwang sila, pero biglang naalala ni Jinwoo na kailangan niyang samantalahin ang swerte dahil maaaring tuloy-tuloy ang magandang resulta. Sinabi niya kay Ramba na dapat nilang ipagpatuloy ang pagtitier ng scrolls dahil baka hot streak ito, pero nalito si Ramba kaya ipinaliwanag ni Jinwoo ang konsepto ng key on a roll. Determinado siyang samantalahin ang momentum, pinunit niya ulit ang isa pang scroll at gaya ng inaasahan niya, lumabas si Hongkyo, ang drill instructor, isa pang X-grade summon na matagal niyang ipinagdarasal.
Natigilan si Ramba at nagsimulang maniwala na baka totoo nga ang hot streak. Bumagsak si Jinwoo sa tuwa habang pinapanood ang dalawa niyang summon na sa wakas ay lumabas, tanda ng bunga ng kanyang paghihirap. Bigla ring nagmaterialize si Hongkyo. Si Hongkyo, na matagal ding nasa quarantine, ay nagtanong kung nasaan siya. Isa siyang hindi sikat na E-grade summon na mahina sa combat, pero alam ni Jinwoo na ang tunay niyang halaga ay ang pagiging obsessed sa training, ang growth skill niya na nagpapalakas ng ibang summon, at ang charisma skill niya na kayang dominahin ang ibang summons. Kahit mukhang walang halaga ang mga ito sa una, hindi napapagod si Hongkyo. Ngunit kapag na-unlock niya ang instructor skill sa pamamagitan ng growth, kaya niyang palakasin ang potensyal ng ibang summon at pataasin ang kanilang growth rate. Ibig sabihin, kaya niyang gawing mas malakas ang ibang summon, at iyon ang dahilan kung bakit si Jinwoo ay nangunguna noon sa rankings. Habang inaabangan ni Jinwoo ang pagpapalakas pa ng kanyang summon, hindi natuwa si Ramba dahil ayaw niyang magmukhang macho man matapos ang training. Nang batiin ni Jinwoo ang drill instructor, agad siyang nakilala ni Hongkyo bilang Jinugod dahil siya ang nagbigay sa kanya ng pangalan noon. Nang makumpirma ni Hongkyo na si Jinwoo nga ang dati niyang master, yumuko siya bilang pagbati at sinabing hindi niya inakalang magkikita pa sila matapos ang mahabang quarantine. Pinanood siya ni Jinwoo na parang proud na master dahil ang dalawa niyang prodigy ay eksakto pa rin sa inaasahan niya. Tinanong naman ng Blast Dragon si Jinwoo kung siya ba talaga si Jinugod at nagulat siya dahil ito ang unang pagkakataon na narinig niyang magsalita siya. Ang Blast Dragon ay isang degrade mage na may human origin at isang magic dropout. Ngunit sa loob niya ay may natutulog na sinaunang Blast Dragon kaya siya ay isang napakalakas na fire attribute damage dealer. Ang kanyang skill ay Blast Dragon Wave na nagpapalabas ng dragon shape na apoy. Kahit katamtaman lang ito sa simula, kapag na-activate ng skills ni Hongkyo, nakakakuha siya ng skill na tinatawag na Predation. Ang Predation skill ay permanenteng nagpapataas ng damage ng Blast Dragon Wave sa tuwing nakakatalo siya ng boss level enemy. Dahil si Hongkyo lamang ang nakakabukas ng skill na ito para sa kanya, si Jinwoo lang ang player na nakakapag-maximize ng kanyang kakayahan. Labis na natuwa ang Blast Dragon nang makumpirma niyang si Jinwoo talaga ang kanyang master na si Jinugod. Sinabi niyang miss na miss niya ito, at sinabi rin ni Jinwoo na miss niya rin sila, pero halatang may kakaibang dahilan ang kanyang sobrang emosyon. Binalaan sila ni Jinwoo na maaari lamang silang magsalita kapag walang ibang tao at hindi nila siya dapat tawaging Jinugod. Sumang-ayon sina Hongkyo at Blast Dragon, at dahil gabi na, nagpa siya si Jinwoo na umuwi at magpahinga. Pagkadapa pa lang ng katawan niya sa kama, agad siyang nakatulog habang ang kanyang mga summon ay nagtipon para sa isang pulong. Dahil mas magkakilala sina Hongkyo at Blast Dragon, nag-usap sila ng casual, at kalaunan ay naging pamilyar din si Blast Dragon kay Ramba. Pagkatapos noon, binati ni Ramba si Hongkyo at pinaalala na magkasama silang nagtrabaho pero nagkahiwalay matapos ang isang buwan. Sinubukan niyang ipakita ang kanyang pagiging senior dahil nauna na siyang naging active bago pa man ma-recruit si Hongkyo. Pero agad siyang binaliwala ni Hongkyo at sa isang nakakatakot na tingin sinabi niyang masyado silang mahina, kaya basura lang ang sinasabi niyang seniority. Dahil dito, nanginig si Ramba at Blast Dragon sa ilalim ng kanyang tingin. Pagkatapos ay hinigpitan niya ang kanyang kamao at sinabi na kailangan nilang mag-improve kung gusto nilang maging kapaki-pakinabang sa kanilang master. Ipinahayag ni Hongkyo na kailangan nilang mag-training habang natutulog si Jinwoo. Pagkatapos ay humarap siya kay Blast Dragon at inutusan itong magsimulang mag-meditate para maramdaman ang kanyang mana at nangako na gigisingin niya ang Predation skill nito mamaya. Parang sundalo, tumango si Blast Dragon bilang pagsang-ayon. At nang humarap si Hongkyo kay Ramba, agad siyang napaurong sa isang sulok sa sobrang takot. Sinabi ni Hongkyo na kailangan niyang sanayin ang kanyang lakas kasama siya para tumaas ang bilis ng kanyang pag-swing. Pero tumutol si Ramba dahil hindi raw dapat maging musclehead ang isang fairy. Pero gumanti si Hongkyo at tinanong siya kung ayaw ba niyang maging kapaki-pakinabang kay Jinwoo. Sinubukan ni Ramba magpaliwanag na hindi iyon ang ibig niyang sabihin, pero pinutol siya nito at sinabing magsimula siyang mag-practice sa pamamagitan ng pag-swing ng kawali. Pero nang utusan siyang umabot ng 5,000 swing, muntik nang sumabog si Ramba. Sinubukan niyang tawagin si Jinwoo para humingi ng tulong, pero hinila siya ni Hongkyo na parang basura habang mahimbing na natutulog si Jinwoo. Sa player headquarters, sinabi ni Jia kay Changshok na hindi na nila ma-access ang low-grade summoning scrolls dahil sa isang opisyal na notice mula sa direktor. Nagulat si Changshok nang marinig ito at nagtaka kung bakit biglang naging interesado ang direktor sa isang maliit na issue. Ipinaliwanag ni Jia na humihingi rin ang direktor ng detalyadong ulat kung paano ginamit ang lahat ng naunang scrolls na kinuha nila. Dahil dito, naging unesi si Changsuk at sinabi ni Jia na malamang ang karibal niyang si Assemblyman Hisu ang nasa likod ng gulo. Naiinis si Changsuk dito dahil palaging kontra si Hisu sa kanya. Sinabi ni Jia na inihanda na niya ang report materials pero wala silang maibibigay kay Jinwoo.
Nagsimulang magpanik si Changsuk dahil malapit na ang oras ng pag-deliver ng scrolls, pero bigla siyang naliwanagan nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Jinwoo. Sinabi ni Changsuk kay Jia na hindi na nila kakailanganin ang scrolls dahil nakuha na raw ni Jinwoo ang kailangan niya. Dahil dito, nagdesisyon si Changsuk na panahon na para ayusin ang score kasama ang karibal niyang si Hisu. Samantala, pumunta si Jinwoo sa isang bundok para maghanap ng normal na dungeon. Sa madaling sabi, sa laro, may 4 na uri ng dungeon, ang Tower of Trials, Normal Dungeon, Daily Dungeon, at Chaos Dragon Dungeon. Ang Daily Dungeon ay para sa pagkuha ng araw-araw na materials, habang ang Tower of Trials ay mas brutal ang difficulty kumpara sa iba. Pinapayagan nito ang players na itulak ang kanilang limitasyon, pero ang rewards ay napakalaki at ang mortality rate ay ganoon din kataas. Ang susunod ay ang Chaos Dragon, isang raid dungeon kung saan nagbubuo ng party ang players para kalabanin ito. Ang huli ay ang Normal Dungeon na siyang sinusubukan ngayon ni Jinwoo. Tinatawag din itong Stage Dungeon at sa totoong mundo, lumilitaw ito ng random. Maaari itong i-clear sa pamamagitan ng pagbuo ng party, pero hindi na kailangan ni Jinwoo dahil siya ay OG player. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Jinwoo sa entrance ng Normal Dungeon. Kapag nabuo ang dungeon, maaaring magkaroon ng dungeon break kung saan bumubuhos ang mga halimaw kapag hindi ito agad na na-clear. Kaya determinado si Jinwoo na tapusin ito agad-agad. Nilapitan ng dungeon security si Jinwoo at hiningi ang kanyang license bago siya pinapasok matapos ma-verify. Pagpasok niya sa loob, binalaan siya ng security na mag-ingat. Sa loob, sinalubong si Jinwoo ng tunog ng nagbabanggaan na sandata at agad niyang napagtanto na isa itong subjugation dungeon. Pinanood niya ang isang nakabaluting hukbo na pilit pinipigilan ang isang pulutong ng mga orsi na tumatagos sa kanilang depensa. Para kay Jinwoo, sobrang totoo ng eksena dahil dati niya lang ito nakikita sa laro. Nagulat siya nang makita ang mga orsi na nakasugat ng ilang sundalo, at ang mga sundalo ay nagpanik habang humihingi ng healer. Napagtanto ni Jinwoo na totoong digmaan ito, kaya ibinalik niya ang focus niya at ginawa ang alam niyang best. Agad niyang inactivate ang shield sa sarili niya at tinawag ang kanyang team, sinabihan silang maghanda para sa labanan. Bukod kina Ramba, Hongkyo, at Blast Dragon, nagsummon din siya ng isang D-rank Golden Fairy at isang D-rank Minikong na nakuha niya matapos isakripisyo ang gorilla. Napansin ni Jinwoo na ang pinakamahusay na D-rank healer ay ang Golden Fairy, habang ang Minikong naman ang pinakamahusay na D-rank tank. Sinabihan niya si Ramba na i-buff ang attack speed ni Hongkyo, at si Blast Dragon ay magbigay ng covering fire mula sa likod. Pagkatapos ay inutusan niya si Minikong na diretsyo sa Orsi leader, dahil matatapos ang laban kapag napabagsak ang malaking Orsi sa likod. Ito ang dahilan kung bakit simple ang Orsi suppression dungeon. Sumunod si Minikong, at pagdating niya sa harap ng Giant Orsi, agad siyang inatake, pero sinalo niya ang strike. Kasabay nito, binigyan ni Ramba ng buff si Hongkyo habang mabilis nitong pinabagsak ang maraming Orsi sa isang kisap mata. Nagulat si Jinwoo dahil mas malakas si Hongkyo kaysa sa inaasahan niya. Naisip niya kung dahil ito sa pagiging X-rank summon nito. Pero masaya si Jinwoo dahil mas mahusay ang performance ni Hongkyo kaysa inaasahan, kaya mukhang mas madali ang dungeon kaysa sa akala niya. Habang ginagawa ng iba ang kanilang mga role, ang Golden Fairy ay nagbibigay ng healing support kay Minikong sa laban nila ng Giant Orc leader. Sa kabilang banda, gumagaan ang loob ng mga sundalo dahil may malakas silang kakampi. Habang lahat ay abala, si Ramba ay gaya ng dati, naglalaro sa gitna ng labanan habang umiiwas sa mga sandata. Napansin ito ni Jinwoo at sinigawan siya na tumigil sa kalokohan. Agad namang humingi ng tawad si Ramba habang si Hongkyo ay binubugbog ang isang Orsi na bumato ng palakol kay Jinwoo. Samantala, nagsimulang mag-chant si Blast Dragon habang inihahanda ang kanyang apoy. Inactivate niya ang Blast Dragon Wave, at isang dragon shape na apoy ang bumulusok pasulong, agad na iniihaw ang mga Orsi. Pinanood ng Giant Orc leader ang pagkalusaw ng kanyang mga alagad, at doon niya napagtanto na mas malala ang sitwasyon kaysa inaasahan niya. Pero bago pa siya makakilos, sumulpot si Hongkyo at sa isang-isang atake, pinutol ang ulo nito at tinapos ang dungeon. Habang nag-celebrate ang grupo sa kanilang unang tagumpay, nag-level up si Blast Dragon hanggang level 5 at nadagdagan ang kanyang intelligence ng 2. Si Hongkyo ay nag-level up din, ngunit nadagdagan lamang ng 1 ang kanyang intelligence. Bilang reward, nakatanggap si Jinwoo ng intermediate summoning scroll na nagkakahalaga ng 500,000 won. Dahil kaya niyang kitain yon sa loob lang ng 2 minuto, napagdesisyonan ni Jinwoo na hanapin agad ang susunod na dungeon. Habang binabati ni Ramba ang lahat sa pag-level up, napaisip si Jinwoo kung gaano kadaling mag-ipon ng pera sa pamamagitan lang ng ginagawa niya ng pinakamahusay, kaya nagdesisyon siyang magseryoso at mag-grind ng tuloy-tuloy. Sa headquarters, abala si Changsuk sa pagre-regret sa lahat ng desisyong nagdala sa kanya sa kasalukuyang sitwasyon.
Sinisermonan siya ni Jia dahil sa paggawa ng isang katawa-tawang taya at tinatanong kung saan niya nakuha ang kumpiyansang magmungkahi ng ganoong kalokohan. Nagpupumigla si Changsha, ipinapaliwanag na si Jesus ang nagsimula kaya napilitan lang siya. Ilang sandali lang ang nakalipas, dumalo siya sa isang meeting na determinado sanang ayusin ang sigalot kay Jesus, pero agad siyang napatumba bago pa man siya makagawa ng kahit ano. Mayabang na inakusahan siya ni Jesus na sinasayang lang niya ang pera ng walang maibigay na matinong talento. Idinagdag pa nito na ang mga talentong nirerekomenda ni Changsha ay hindi kailanman nakakapunta sa national team. Halos maubos ang lakas ni Changsha dahil sa insulto, pero wala siyang maibalik na sagot at hindi pa doon nagtapos si Jesus, pinaparatangan pa siyang nagpapanggap lang dahil may na-break na Tuesday Dongjun record. Gustong-gusto man ni Changsha na gumanti, hindi niya magawa dahil ang mga talentong hinahawakan ni Jesus ay laging napipili sa national team taon-taon. Maaaring nakakainis si Jesus pero alam ni Changsha na may kakayahan talaga ito. Pero nagsawa na si Changsha na tratuhing basura, kaya matapang niyang sinabi na magpo-produce siya ng talent na mapipili sa national team, at dito sinunggaban ni Jesus ang pagkakataon para magmungkahi ng taya. Dahil 10 lang ang pwedeng maging national players, iminungkahi ni Jesus na magtayaan sila kung sino ang talent ang mas angat sa ranking. Pumayag si Changsha, pero idinagdag pa ni Jesus na ang matatalo ay kailangang umamin sa publiko na mas mababa siya at mag-resign. Sa init ng emosyon, pumayag si Changsha at pinapirma pa niya ito ng kontrata. Pero ngayon na kalmado na siya, pinagsisisihan niya ang napakawalang saysay na kasunduan. Nagtanong si Jia kung si Jinwoo ba ang dahilan kung bakit siya pumayag sa taya. Kahit na impresibo si Jinwoo sa tingin niya, isa lang naman itong ordinaryong gamer. At kumpara sa mga kasalukuyang ranked players, para kay Jia ay wala siyang kwenta. Sinabi ni Changsha na naiintindihan niya ang pag-aalala nito, pero naniniwala pa rin siyang si Jinwoo ang tunay na talento kung bibigyan lang ng tamang suporta. Binanggit pa niya na maaaring magbigay si Jinwoo ng mahalagang impormasyon kung mai-investan siya. Pero hindi pa rin kumbinsido si Jia at pakiramdam niya ay sobra ang tiwala ni Changsha kay Jinwoo. Biglang sumugod sa kwarto si Taishop na halos sumisigaw, ikinagulat nila. Inutusan siya ni Changsha na alamin ang tungkol sa player na nakakapag-clear ng 12 ng dongjons at gusto niyang mag-report. Sa kanilang gulat, inanunsyo ni Taishop na ang player na hinahanap nila ay si Jinwoo. Kahit si Jia na ilang minuto lang ang nakalipas ay nagdududa, agad na naniwala at nagtaka kung paanong ang isang bagong rehistradong player ay nakaka-clear ng maraming degraded dongjons sa loob ng 5 minuto. Agad na naliwanagan si Changsha habang nagsasama-sama sa isip niya ang lahat ng datos. Ipinagmalaki niya kay Jia na tama siya mula pa sa simula at si Jinwoo talaga ang tamang talent na dapat paglagyan ng lahat ng taya. Sa bahay, sobrang saya ni Jinwoo habang tinitingnan ang laman ng kanyang bank account na mas marami pa ang zero kaysa sa buong buhay niya. Hindi siya makapaniwala na kumita siya ng 16 na milyong won sa loob lang ng 4 na araw. Sa loob ng 4 na araw na yon, 160 degraded dongjons ang nilinis nila, at iyon ang kinita niya mula sa pagbenta ng intermediate summoning scrolls mula sa donjon runs. Nagdiwang si Jinwoo dahil sa wakas ay nagbunga ang kanyang pagsisikap, kahit na sinaramba at ang iba pa ang halos lahat ng pagod at dugo ang ginawa. Napagtanto niya na ang bagong mundong ito ay para talaga sa kanya, at ang lahat ng taon ng pag-aaksaya niya sa gaming ay sa wakas may kapalit. Nagdesisyon siyang hatiin ang pera sa iba't ibang bank accounts, isa para sa pang-araw-araw na gastusin ng team, isa para sa ipon ng pamilya niya, at isa para sa sarili niyang savings. Plano niyang magtabi ng hindi bababa sa 10 milyong won kada buwan para sa kanyang personal na luho lamang. Hindi makapaniwala si Jinwoo kung paano siya mula sa pagiging unemployed ay biglang nakakapag-ipon ng 10 million won kada buwan ng ganoon lang kadali. Nagdesisyon din siya na maglaan ng hiwalay na account para sa pera na gagamitin niya para sa kanyang mga summons. Kahit mahalaga ang pera, alam ni Jinwoo na ang pinakaimportante ngayon ay ang kanyang value bilang player. Napagdesisyonan niya na oras na para i-equip ng runes at enhancements ang kanyang summons dahil lahat sila ay lampas na level 30 matapos mag-clear ng ilang dongjons. At ang pinakamahusay na paraan para dito ay ang pag-farm ng daily dongjons, at alam ni Jinwoo na kailangan niya ng core summons para mapabilis ito. Tiningnan niya ang player web marketplace para kung makakabili siya ng core summons, pero halos lumabas ang kaluluwa niya sa sobrang mahal ng mga presyo. Hindi makapaniwala si Jinwoo na kahit simpleng C-grade summon ay ganoon kamahal, at ang B-grade ay umaabot pa sa hindi bababa sa 200 million won. Napansin din niya na walang A-grade o S-grade listings sa marketplace, na normal lang dahil 1% lang ang chance makuha ang mga ito. Dahil hindi niya madaling makuha ang gusto niya, nagdesisyon si Jinwoo na humingi ng suporta mula sa headquarters. Sa headquarters, biglang pumasok si Byung-jin sa opisina ni Changsha at inanunsyo na may bagong request si Jinwoo. Sa una, natuwa si Changsha sa ideyang matutulungan niya ang kanyang number 1 prodigy,
pero nawala agad ang saya niya nang ipakita ni Beongjin ang listahan. Sobrang gulat ni Changsok dahil ang request ni Jinwoo ay pagbili ng napakalaking dami ng summons na umaabot sa mahigit 1 bilyong won. Hindi makapaniwala, pinabasa ulit niya si Beongjin para siguraduhin hindi siya nagkakamali ang mata niya. Hindi niya maunawaan ang request dahil kahit ang headquarters ay hindi nagbibigay ng ganoong kalaking privilege kahit sa core employees, kaya si Changsok mismo ay nakastop lang sa C-grade summons. Tinanong niya si Beongjin kung anong impormasyon ang ibibigay ni Jinwoo kapalit ng nasa listahan. Sinabi ni Beongjin na ito ay ang secret method para sa time attack sa lahat ng daily donjons. Naramdaman ni Changsok na matapang ang trade dahil napakalaki ng binibigay ni Jinwoo, hindi lang isang simpleng impormasyon. Kahit sobrang laki ng hinihingi, naniniwala siyang sulit ito kaya confident niyang sinabi kay Beongjin na susubukan niyang kumbinsihin ang direktor. Pero sa kasamaang palad, agad na tinanggihan ng direktor ang proposal. Dahil dito, labis na nainis si Changsok at sinabi niyang kaya laging kulelat ang kanilang bansa dahil walang gustong mag-take ng risk tulad niya. Naguguluhan si Taeseop habang pinapanood siya, kaya ipinaliwanag lahat ni Jia. Hindi na nagulat si Jia na hindi na-approve ang request dahil masyadong malaki ang listahan ni Jinwoo. Sana raw ay mas maraming tao ang kasing passionate ni Changsok. Tinanong ni Taeseop si Changsok kung ano ang sinabi ng direktor at ipinaliwanag ni Changsok na gusto ng direktor ng ebidensya na kaya talagang i-clear ni Jinwoo ang mga donjons. Ang problema, kailangan ni Jinwoo ng high-grade summons para maisagawa ang plano niya. Naniniwala si Jia na jackpot kung totoo ang impormasyon ni Jinwoo tungkol sa pag-clear ng lahat ng daily donjons. Naniniwala rin si Changsok na maganda ang deal, pero masyadong tanga ang mga nakakataas sa headquarters para makita ang potensyal ni Jinwoo. Sinabi ni Jia na maliit lang ang presyo kumpara sa value na ibinibigay ni Jinwoo. Hindi makapaniwala si Changsok dahil ang higit 1 bilyong won ay hindi biro. Biglang nagmungkahi si Jia na siya na lang ang magbibigay ng pondo na ikinagulat nilang lahat. At dito naalala ni Changsok na hindi ordinaryo ang pinanggagalingan ni Jia. Lumabas na si Jia ay ika-4 na apo ng Daesung Group, ang number 1 conglomerate sa South Korea. Sa madaling sabi, ipinanganak siyang may gintong kutsara at nakatanggap ng pinakamahusay na edukasyon na kayang bilhin ng pera at estado. Gayunpaman, tinalikuran niya ang karapatan sa pamamahala dahil mas interesado siya sa mga players. At sa ngayon, ang player na pinaka-interesado siya ay walang iba kundi si Jinwoo dahil napakarami nitong alam para sa isang baguhan. Ang katotohanan kaya ni Jinwoo na makipagnegosasyon ng direkta sa bansa ay isa pang bagay na napansin ni Jia. Lahat ng ito ang nagtulak kay Jia na mag-isip na magtatag ng isang one-man talent agency para kay Jinwoo. Gusto niyang mag-invest sa kanya at kumita mula sa impormasyong ibinibigay nito. Ang bagong agency ay magiging independent mula sa headquarters at magkakaroon ng ibang approach. Nang tanungin siya muli ni Changsok kung sigurado siya sa paggastos ng ganoong kalaking pera, nagtaka si Jia. Pinaalala niya rito na hindi nito kailangang alalahanin ang kanyang bank balance at naramdaman ni Changsok na napakatanga ng tanong niya sa isang tribal hair. Tiniyak ni Jia na wala lang sa kanya ang pera, pero nagdesisyon siyang makipagkita muna kay Jinwoo bago gumawa ng final na desisyon. Kinabukasan, nag-set up si Jia ng meeting kay Jinwoo sa isang mamahaling restaurant. Nakatanggap si Jinwoo ng 5-star treatment pagpasok pa lang niya, dahilan para maramdaman niyang parang royalty ang trato sa kanya. Nang mag-message si Jia kanina tungkol sa sagot sa kanyang request, nagulat siya. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis silang makakapagdesisyon sa isang bagay na para sa kanya ay simpleng impormasyon lang. Gayunpaman, medyo kinakabahan siya dahil alam niyang hindi madaling kausap si Jia. Pero dahil sa kanya, nakapasok siya sa isang restaurant na mas bongga pa sa 5 bituin na hotel. Ang trato sa kanya mula pa sa pagpasok ay parang hindi siya nababagay sa lugar. Pero dahil dito, mas naging masaya siya at parang gusto pa niyang magbigay ng mas maraming impormasyon. Nang magkaharap na sila ni Jia, nakaramdam siya ng kaunting pressure dahil sinuri na niya ito dati at halos lumabas ang kaluluwa niya sa nakita niya. Ang itsura, background ng pamilya at kakayahan ni Jia ay halos perpekto. Kahit na sumali ito sa headquarters na may top marks, hindi inaasahan ni Jinwoo na ang isang third-generation chaebol ay magtatrabaho sa simpleng opisina. Nagpasalamat si Jia sa pagpunta niya pero nagulat si Jinwoo na mag-isa lang siya. Sinabi ni Jia na ang pakay nila ngayon ay sa pagitan nilang dalawa lamang, hindi kasama ang headquarters. Habang kumakain, ibinunyag ni Jia na maaaring hindi na magbigay ng karagdagang suporta ang headquarters. Gaya ng dati, sinubukan niyang gamitin ang emosyon para ipakita kung gaano sila nag-effort. Pero hindi ito pinaniwalaan ni Jinwoo. Nanatili siyang kalmado at tinanggap ang pagtanggi na parang walang problema. Alam ni Jinwoo na wala siyang mawawala dahil kaya niyang umangat sa ranking ng mag-isa. Pero para sa kanila, ibang usapan iyon dahil hihinto na siya sa pagbibigay ng impormasyon. Sa kabila nito, nagbigay si Jia ng panibagong oportunidad.
Sinabi niyang plano niyang magtatag ng talent agency na nakatuon lamang kay Jinwoo. Saglit itong pinag-isipan ni Jinwoo dahil hindi tulad ng headquarters na puno ng limitasyon, ang isang kumpanyang nakatuon sa kita ay maaaring mas bagay sa kanya. Napagtanto niya na kaya niyang magbigay ng malaking kita sa kanila habang ibinibigay nila ang kanyang kailangan. At ang kailangan ni Jinwoo ay isang taong bibili ng kanyang impormasyon sa pinakamataas na halaga at magbibigay sa kanya ng walang katapusang resources. Nang maramdaman ni Jae ang kanyang pag-aalinlangan, isa-isa niyang inilatag ang mga benepisyo ng pakikipagtulungan sa kanya. Tiniyak niya sa kanya na ibibigay ng Daesung Group ang profesional na suporta at lahat ng tulong na kakailanganin niya ng walang limitasyon. Nagulat si Jinwoo nang marinig ito pero kumbinsido na siya na ang pakikipagtrabaho kay Jae ang tamang desisyon dahil hindi nagsisinungaling ang pera. Sinimula ni Jinwoo na bulahin siya, pinupuri siya habang si Jae naman ay halatang natutuwa sa mga papuri. Dahil mukhang pareho sila ng iniisip, nagpasya siyang ipaliwanag ang detalye ng proposal at nangakong bibisita kinabukasan para tapusin ang deal. Sinabihan ni Jae si Jinwoo na tingnan ang mga sumon na hiniling niya pero nagulat si Jinwoo dahil hindi pa naman sila pumipirma ng kontrata. Gayunpaman, sinabi ni Jae na naghahanda na siya kahit pumayag man siya o hindi at isipin na lang daw niya yon bilang regalo. Namangha si Jinwoo kung gaano kadali para sa isang chaebol heir na mamigay ng regalong lampas sa 1 bilyong won nang walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, hinanap ni Ajin si Jinwoo dahil matagal na siyang walang balita. Narinig niyang kumuha ito ng sariling tirahan at gusto niyang malaman kung ano ang pinagkakaabalahan nito. Biglang dumaan si Jae sa harap niya at tuluyang napahanga si Ajin. Nang mas pagmasdan niya, napansin niyang pamilyar ang mukha ni Jae na parabang nakita na niya ito sa social media. Sandaling nag-buffer ang utak ni Ajin habang pilit inaalala kung saan niya nakita ang mukhang iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, napanganga siya nang tuluyan niyang maalala kung sino si Jae. Samantala, nag-ehersisyo si Jinwoo habang si Hongkyo ay sinasanay ang mga sumon, determinadong gawing dream team ang lahat. Bigla niyang narinig na may paparating kaya tahimik niyang sinenyasan ang iba na tumigil sa pagsasalita. Maya-maya ay dumating si Jae at pansamantalang nagpahinga ang lahat. Napansin niyang kanina pa nag-ehersisyo si Jinwoo at nakita niyang nakatayo lang ang mga sumon nito gaya ng karaniwang tahimik na sumon. Gayunpaman, napansin din niyang may mga sumon na hindi pa niya nakikita dati. Sinabi ni Jinwoo na iyon ang kanyang main team at ipapakilala niya ang mga ito sa tamang panahon. Agad niyang sininyasan ang mga ito na magpatuloy sa training sa ibang lugar. Pagkaalis ng mga ito, ibinigay ni Jae ang regalong ipinangako niya sa pamamagitan ng trade. Naalala ni Jinwoo na pareho ito ng sistema sa laro kung saan pwedeng magbenta, bumili, o makipagpalitan ng items ang mga player. Kapag nagkasundo na ang dalawang panig, otomatikong nagaganap ang trade. Ngunit ang system ay nagpapataw ng sumpa hanggang kamatayan sa sinumang manloloko. Sinuri ni Jinwoo ang mga sumon na ibinigay ni Jae at nagulat siya dahil kumpleto ang lahat ng nasa listahan niya. Agad niyang tinanggap ang trade at nagpasalamat kay Jae sa napakahalagang regalo na para sa kanya ay wala lang. Pagkatapos nito, inilabas ni Jae ang kontrata at tinanong kung maaari na nilang pag-usapan ang detalye ng kasunduan. Ipinaliwanag niya na ang pangalan ng bagong agency ay Yubek, pinagsamang apelyido nilang dalawa. Inalok niya si Jinwoo ng 70% ng shares, habang siya ay kukuha ng 25% at ang natitirang 5% ay para kay Chang Seok. Sinabi niya na mananatili si Chang Seok sa headquarters para magbigay suporta habang sina Tae Seok at Beom Jin ay lilipat sa bagong agency. Nagtaka si Jinwoo kung paano iyon mangyayari dahil may trabaho pa ang dalawa sa headquarters. Ngunit sinabi ni Jae na nag-resign na ang mga ito matapos alukin ng 3 beses na mas mataas na sahod. Nag-alangan si Jinwoo na tanggapin ang alok dahil pakiramdam niya ay hindi patas na siya ang may 70%. Ngunit tiniyak ni Jae na sigurado siya sa alok dahil plano niyang sulitin ang halaga ng kanyang 25%. Bukod pa rito, hindi siya nag-aalala sa voting rights dahil isa lang naman ang pangunahing talento ng kumpanya. Ibinigay ni Jae ang ganoong kalaking shares dahil gusto niyang bumuo ng matibay na relasyon sa pagitan nila na siyang pinakamahalagang bagay sa anumang negosyo. Sa huli, pumayag si Jinwoo sa kanyang terms at pinirmahan ang kontrata na labis na ikinatuwa ni Jae. Sa puntong iyon, tuluyan nilang tinatakan ang kasunduan habang inaasahan nilang makakalikha sila ng kakaibang resulta ng magkasama. Bigla namang tumalon si Hongkyo papunta sa mga palumpong nang makaramdam siya ng galaw. Ilang segundo lang ang lumipas, lumabas siya habang hinihila si Ajin at ang shadow summon nito na parang mga nahuling karne. Nabigla si Jinwoo nang makita ang kapatid at agad niyang tinanong kung ano ang ginagawa nito sa likod ng mga halaman, habang si Ajin ay hirap pa ring makarecover mula sa biglaang pagdakip ni Hongkyo. Pagkaalis ni Jae, tinanong ni Jinwoo si Ajin kung bakit ito palihim na nagmamasid. Doon niya nalaman na fan pala ito ni Jae at palihim itong sumunod matapos makilala siya kanina.
Sinubukan ni Ajin ipaliwanag na hindi siya isang creepy na fan at sumunod lang siya dahil sa curiosity. Pero pinilit ni Jinwoo na ang ginawa niya ay malinaw na stalker behavior. Tinanong niya kung bakit hindi na lang siya nagpakita ng direkta sa halip na maniktik. Nang makitang wala itong balak magsabi ng totoo, gumamit siya ng truth status effect para mapilit itong magsalita. Dahil dito, napilitan si Ajin na umamin na totoo ngang nag-eavesdrop siya para malaman ang mga sikreto ng kapatid. Bigla siyang sumugod kay Jinwoo at sunod-sunod na nagtanong kung paano nito nakilala ang isang taong kasing halaga ni Jae. Halos hindi na makahinga si Jinwoo sa dami ng tanong na ibinato sa kanya. Bago umalis si Jae, binati pa nito si Ajin na para bang natupad ang lahat ng pangarap niya sa buhay. Hindi rin ito nagtagal dahil plano nitong makilala ang pamilya ni Jinwoo sa susunod dahil bahagi iyon ng kontrata nila. Patuloy na kinukulit ni Ajin si Jinwoo para malaman ang totoo at nagdrama pa ito gamit ang peking luha. Sa huli, sumuko rin si Jinwoo at sinabi ang lahat, kabilang na ang pagiging kilalang gamer niya noon. Ikinuwento rin niya ang tungkol sa mga record na nabasag niya sa Dongjeon at kung paano niya nakilala si Jae sa headquarters. Nabanggit ni Ajin ang laro na Battle of the Summoners at tinanong kung iyon ba ang nilaro niya. Mabilis itong itinanggi ni Jinwoo at sinabing ibang laro iyon. Nagsinungaling pa siya na 1 taon lang niya nilaro ang Battle of the Summoners para hindi mabunyag na siya ang alamat na si Jinwoo God. Kahit ganoon, namangha pa rin si Ajin na nakatiis siyang laruin ang isang larong itinuturing na basura ng ganoon katagal. Tinapik siya nito ng may pagmamalaki, sinasabing nagbunga rin ang pagiging adik niya sa laro. Gusto sanang sabihin ni Jinwoo ang buong katotohanan pero pinigilan niya ang sarili dahil baka malagay sa panganib ang kapatid. Malaki na ang isinakripisyo ng pamilya niya sa loob ng 3 taon niyang pagkakakoma kaya ayaw na niyang dagdagan pa yon. Nagpasya siyang unahin ang proteksyon ng pamilya kaysa ibalik ang kanyang pangalan at kailangan niyang mas lumakas para magawa iyon. Tinanong ni Ajin kung bakit ngayon lang siya nagsasabi ng totoo at sinabi ni Jinwoo na balak niya naman talagang sabihin ito balang araw. Pinakiusapan niya itong itago muna sa kanilang mga magulang dahil siya mismo ang magpapaliwanag sa tamang panahon. Bigla niyang napansin na ang sumo ni Ajin ay parang istorbo habang ang iba ay pilit na nanatiling tahimik. Naiinis si Hankyo at sinubukang hulihin ito kaya tinanong ni Jinwoo si Ajin kung bakit kakaiba ang kilos ng Dark Elf nito. Pinayuhan niya itong kumuha ng Shadow Wolf at iperes dito dahil kung wala iyon, mananatiling parang walang utak ang Dark Elf. Nagulat si Ajin dahil ngayon lang niya narinig ang tungkol sa summon na tinatawag na Shadow Wolf. Sabi ni Jinwoo sa kanya na big-grade summon iyon at nagtaka si Ajin kung paano niya mahahanap ang ganoong rare na big-grade summon. Hinanap niya ito sa marketplace at muntik nang masuka nang makita ang sobrang taas na presyo para mabili ito. Tinanong ni Ajin si Jinwoo kung paano niya inaasahan na makakahanap siya ng 500 million won na malamang abutin pa siya ng humigit kumulang 20 taon para kitain. Pero hindi na tinag si Jinwoo at tiniyak sa kanya na tutulungan niya siyang makuha ito sa loob ng 1 buwan. Napatawa si Ajin at hindi naniwala sa sinabi niya kaya sinabi niya sa kanya na huwag masyadong magyabang. Mayabang pa niyang sinabi na huwag magpanggap na cool dahil gamer lang siya na naglaro ng 1 taon bago ang awakening. Sinabi ni Ajin na siya na lang ang mag-ipon para sa Shadow Wolf, pero nanindigan si Jinwoo at sinabihan siyang huwag masindak kapag ibinigay niya ito sa kanya sa hinaharap. Pagkatapos noon, umalis siya kasama ang kanyang mga sumon bago pa makapagsalita si Ajin. Habang pinapanood niya ang kapatid niyang matapang na umalis, napansin ni Ajin na may kakaiba dito. Gayunpaman, hindi niya matukoy kung ano yon, at ang Shadow Elf niya na dati ay nakakatakot ay parang isa na lang na maliit na lamok sa paningin niya ngayon. Pero isang bagay ang sigurado si Ajin, nagbago na ng tuluyan ang kanyang kapatid. 1 linggo ang lumipas, naghahanda ang bagong team ni Jinwoo na ipadala siya sa isa pang Dongjeon. Binigyan nila siya ng bagong vest na ipinaliwanag ni Jae na kailangan niyang isuot sa bawat daily Dongjeon run. Dagdag niya, ang unang produkto ng Ubik Company ay impormasyon, kaya magbebenta sila ng malinaw na video recordings sa mataas na presyo. Ipinaliwanag niya na ang high-tech vest ay may camera, at ang pagsuot nito ay nagre-record ng lahat sa high definition. Sinabi ni Jae kay Jinwoo na magaan lang ang vest, kaya hindi ito makakaapekto sa kanyang misyon. Matapos siyang tulungan isuot ang vest, pinagkaguluhan nila ang maliliit na detalye, at binigyan siya ng mga ngiti na mas nakakakaba pa kaysa sa pagpasok sa Dongjeon. Habang naghahanda siyang pumasok sa Dongjeon, sinabi ni Jinwoo kay Jae na ito ang una niyang Monday Dongjeon. Tinanong niya kung okay lang kahit hindi maging malinis ang ron. Tiniyak ni Jae na okay lang iyon dahil i-edit lang nila ang pinakamagandang bahagi ng recording. Bago pumasok, mahinahon niyang tinanong kung pwede niyang basagin ang national record. Kahit nagulat si Jae sa tanong niya, sinabi niya na pwede, pero nagtataka siya dahil sinabi lang nito na baka hindi maayos ang ron. Iniisip niya kung nagbibiro ba ito o nai-pressure dahil sa investment niya.
Pero sinabihan pa rin niya si Jinwoo na mag-relax at gawin ito sa sarili niyang bilis nang hindi masyadong nag-aalala. Sumang-ayon si Jinwoo at pumasok, kumpiyansang kaya niyang basagin ang national record sa Monday Dongjon na nasa humigit kumulang 7 minuto. Ang Monday Dongjon ang tanging Dongjon na nagla-drop ng attack type runes at ang clearing time ang basehan ng ranking. Mahalaga ang attack runes sa Battle of the Summoners dahil hindi makakausad ang player kung wala nito, kaya tinatawag itong all-purpose runes. Napansin ni Jinwoo na ang Monday Dongjon ay isang defense-type Dongjon kung saan kailangan pigilan ang mga alon ng undead sa loob ng 30 minuto. Pero dahil mahalaga pa rin ang clearing time sa ranking, kadalasan ay dinadaanan lang ng players ang waves at tinatarget ang final boss na lich. Dahil dito, naging standard na strategy ang pag-target sa boss. Sinuri ni Jinwoo ang kanyang bagong kagamitan para siguraduhin gumagana ito bago pumili ng team. Inayos na niya ang kanyang mga summon sa isang team na may 3 grupo at iba't ibang roles. Pinili niya ang Team B, na binubuo ng X-Grade Hongkyo, Combat Sheriff, Minikong, Priest of Radiance na pawang C-Grade Summons, at Golden Fairy bilang tanging D-Grade Support. Hindi nagtagal, nag-notify ang sistema kay Jinwoo na papasok na ang hukbo ng mga undead at inutusan siyang pigilan sila hanggang dumating ang mga reinforcement. Habang nagsisimula ang 30 minutong countdown, nagsimula ang pagwawala ng team ni Jinwoo kung saan si Minikong ang nanguna. Matapos durugin ni Minikong ang unang wave, patuloy na kumikilos si Jinwoo at ang kanyang mga summons habang naghahanda para sa susunod na alon. Inutusan ni Jinwoo na lumipat sila sa mas mataas na lugar at tumango si Hongkyo bilang pagsang-ayon na nagpapakita kung gaano siya katalino dahil alam niyang nagre-record si Jinwoo sa oras na yon. Sumiklab ang matinding labanan at naabot ni Jinwoo at ng kanyang team ang tuktok sa loob lamang ng 2 minuto. Pinutol ni Hongkyo ang mga undead na parang mantikilya habang si Minikong ay binabagsak sila gamit ang lakas. Labis na humanga si Jinwoo sa kanilang performance kaya't pinasalamatan niya ang kanyang kapalaran na hindi niya sila kalaban. Pagkatapos ay sinabi ni Jinwoo sa Combat Sheriff na maghanda para sa susunod na mangyayari. Lumilitaw na mahusay ang Combat Sheriff sa long-range attacks, pero hindi siya masyadong ginagamit ng mga player dahil mababa ang kanyang damage. Gayunpaman, gusto siyang gamitin ni Jinwoo dahil hindi gaanong mataas ang HP ng lich. Sinabi ni Jinwoo sa Sheriff na huwag munang magpaputok at inutusan niya si Radiant na gamitin muna ang kanyang blessing skill. Ang epekto ng kanyang blessing skill ay tinatanggal ang range immunity skill ng lich na tinatawag na Dark Shield. Matapos kumpirmahin ni Jinwoo na nawala na ang shield, inutusan niya ang Sheriff na magpaputok. Sa kabilang banda, abala si Minikong sa pagwasak ng mga undead at kapag napapalibutan siya, ginagamit ni Radiant ang kanyang skill para tumulong. Nagpapaputok ang Sheriff ng ilang bala papunta sa lich, ngunit sinasalo lang ito ng halimaw. Hindi nagulat si Jinwoo dahil inaasahan na niya ito. Gayunpaman, unti-unting bumababa ang HP ng lich sa bawat tama ng bala. Dahil mahina ang mga rune ng mga player, itinuturing nilang hindi efficient ang ganitong paraan kaya iniiwasan nila ito. Pero hindi ito para sa isang kasing kaya ni Jinwoo. Isang undead ang sumugod kay Jinwoo para patumbahin siya, ngunit naroon ang kanyang pinagkakatiwalaang drill instructor para putulin ang halimaw. Sa pamamagitan ng tamang kombinasyon ng skills at epektibong diskarte, tuluyang napatumba ni Jinwoo at ng kanyang summons ang boss monster. Natapos niya ang Dongjon sa loob ng 4 na minuto, kaya't nabasag niya ang national record para rito. Samantala, sina Jia at ang kanyang team ay minomonitor ang sitwasyon sa labas. Hindi inaasahan ni Jia na makakagawa si Jinwoo ng himala dahil 1 linggo pa lang mula nang ibigay nila sa kanya ang summons. Gayunpaman, sinabi ni Jia sa team na susuportahan pa rin nila si Jinwoo kahit ano pa ang mangyari. Tinanong ni Beongjin kung sa tingin niya ay kaya ni Jinwoo na basagin ang lahat ng daily Dongjon records. Nagulat si Jia sa tanong, at sinabi ni Beongjin na kahanga-hanga na ang pagkabasag niya sa Tuesday record, pero nag-aalala siya dahil hindi pa naipapaliwanag ni Jinwoo kung paano niya planong tapusin ang iba. Patuloy siyang nagsasalita at nararamdaman ni Jia na kinakabahan sila. Ipinaalala ni Jia na siya ang nagsimula ng negosyo gamit ang sarili niyang pera, at kung sakaling mangyari ang kinatatakutan nila, sisiguraduhin niyang hindi maapektuhan ang kanilang karera dahil nagtiwala at sumunod sila sa kanya. Sa katunayan, hindi magbabago ang kanilang mga sahod, at sa sandaling sabihin niya ito ay parang isang anghel na ipinadala mula sa langit ang kanyang itsura. Nagyakap ang dalawa sa isa't isa ng masaya, na iniisip na nasa pinakamahusay silang trabaho. Sa kaibuturan ng isip, hindi nag-aalala si Jia dahil may pera siya, at bukod pa rito ay sigurado siyang may mas malalim na itinatago si Jinwoo. Ramdam ni Jia na may mas higit pa dahil sa sobrang kalmado nito nang pumasok siya sa Dongjon, na para bang wala lang sa kanya ang Dongjon. Sa sandaling iyon, dumating ang ulat na nabasag na ang record, at nang tanungin kung aling record ang nabasag, inihayag ng opisyal na ito ay ang Monday Dongjon record.
Ang bagong record ay 4 na minuto, 3 minuto na mas mabilis kaysa sa dating record. Nagkagulo ang lahat at nagtanong kung sino ang nakabasag ng record. Nang malaman ni Bemjin at ng kasama niya na si Jinwoo ang may gawa nito, natulala silang pareho. Maging si Jia ay nagsimulang manginig sa sobrang excitement at sa realization na sa wakas ay nakuha niya ang jackpot. May maliwanag na ngiti sa kanyang mukha na pagdesisyonan niyang siguradong magiging malaking tagumpay ang bago niyang business venture. Habang nasa loob pa ng Dongchon, pinatay ni Jinwoo ang recorder dahil may iba pa siyang plano. Lumabas na gusto niyang i-activate ang auto battle para sa kanyang current team. Sa laro, pwedeng i-activate ng players ang auto battle kapag natapos na nila ang isang daily Dongchon. Habang tuloy-tuloy na tumatakbo ang summon sa loop, patuloy lang ding naiipon ang rewards ng automatic. Inunsumo ni Jinwoo si Hongkyo at inilabas si Ramba, sinasabing sa kanya na niya ipapaubaya ang grind. Nagulat si Ramba na siya ang binigyan ng gawain imbes na ang drill instructor, at ipinaalam ni Jinwoo na ang drill instructor ang magte-train sa iba. Tinanong niya kung gusto niyang mag-training kasama si Hongkyo, pero nang maalala niya ang mga pinagdadaanan niya sa training sessions, agad siyang pumayag sa Monday daily grind. Plano ni Jinwoo na mag-ipon ng rewards sa pamamagitan ng auto-hunting, habang ang iba pang summons ay nakafocus din sa training. Tinawag ni Jinwoo itong flawless routine na walang sayang. Paglabas niya ng Dongchon, sinabi niya kay Ramba na sa kanya na ang lahat at masayang tinanggap ni Ramba ang gawain. Paglabas ni Jinwoo sa Dongchon, sinalubong siya na parang royalty at nagdiwang si Jia habang sinasabi na alam niyang maaasahan niya ito. Tumawa si Jinwoo ng medyo kinakabahan bago ibigay ang vest kay Jia at sinabing nandoon ang recording. Tinanong ni Jinwoo kung may kailangan pa siya at sinabi niyang wala na. Tiniyak niya kay Jinwoo na sisiguraduhin niyang hindi lalabas ang footage, kaya wala siyang dapat ipag-alala sa balita. Pero ikinagulat ni Jinwoo ang sinabi niyang wala siyang pakialam kung lumabas man ang record. Ang tanging gusto lang niya ay ang garantiya ni Jia na mapoprotektahan ang kanyang pamilya. Dahil puno ng gangs ang bansa, naniniwala si Jinwoo na mas may kakayahan ang kumpanya na protektahan siya dahil sa mas maayos nitong security. Tiniyak naman ni Jia kay Jinwoo na gagamitin niya ang lahat ng kapangyarihan niya para matiyak ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Para sa Tuesday Daily Dongchon, binasag ni Jinwoo ang dati niyang record sa pamamagitan ng tamang paggamit ng kanyang summons. Para sa Wednesday Daily Dongchon, ito ay ginaganap sa isang malamig na rehiyon. Pagpasok pa lang ni Jinwoo sa Dongchon, nanginginig na siya sa lamig. Agad niyang tinawag ang Frost Cat at Wine Falcon na C-Rank at B-Rank. Bukod pa rito, inilabas niya ang Titanium Golem na B-Rank at kasama nito ang Horned Fairy na C-Rank. Sa huli, inilabas niya rin ang Draconic Mage. Para sa ganitong Dongchon, alam ni Jinwoo na mahalaga ang summon na may cold resistance, at ang pinakamaganda dito ay ang Frost Cat. Agad na lumitaw ang mga kalaban nilang isang grupo ng mga galit na snowman. Agad na pinaandar ni Jinwoo ang golem habang ginagamit ang Falcon para sa speed buff. Sumakay si Jinwoo at ang team niya sa golem, at habang tumatakbo ito sa malamig na kapatagan, halos mawalan siya ng malay dahil sa bilis nito. Pero tiniis niya ito dahil walang reward para sa hindi makaka-clear ng Dongchon. Nagsimulang maghagis ng ice projectiles ang mga snowman, pero kaya itong saluhin ng golem na parang wala lang. Pero hindi lang depensa ang habol ni Jinwoo sa golem, kailangan din niyang magamit ito sa rutang tanging ito lang ang makakadaan. Kumapit ang golem sa gilid ng bangin, at habang papatalon sila sa tuktok, inutusan ni Jinwoo ang Blast Dragon na maghanda. Pagdating nila sa tuktok, lumitaw ang boss monster, at inutusan ni Jinwoo ang Horned Fairy na gawin ang kanyang trabaho. Naglabas ang Horned Fairy ng malaking dami ng madaling magliyab na likido na ginamit naman ng Blast Dragon para palakasin ang kanyang apoy. Nilamon ng apoy ang buong paligid na naging dahilan ng pagkamatay ng boss monster. Nagdiwang si Jinwoo sa kanyang kamangha-manghang tagumpay dahil natapos niya ito sa loob lamang ng 4 na minuto. Kasalukuyan siyang nag-celebrate nang bigla siyang bumagsak sa kanyang tuhod dahil sa motion sickness. Pagkatapos nito, kumalat ang balita tungkol kay Jinwoo at lahat ay nagtataka kung sino siya. Lahat ay nagsimulang ituon ang pansin kay Jinwoo dahil mukhang hindi aksidente ang lahat ng nagagawa niya. Lumabas siya sa front pages ng malalaking news media na may malaking tanong kung sino siya. Naging interesado rin ang ibang players sa kaso ni Jinwoo dahil mukha lang siyang ordinaryong tao. Pero nagagawa niyang basagin ang mga record ng pinakamahusay na players. Habang naghahanda siyang hamunin ang Thursday Dongchon, nakatutok ang lahat sa kanya, nag-aabang kung sa wakas ay matitigil na ba siya. Nang marinig ito ng direktor ng board, tinawag niya ang kanyang assistant para magtanong patungkol kay Jinwoo. Nalaman nilang pareho na si Jinwoo ay ang taong ipinresinta ni Changsok sa kanila. Naalala nila na gusto ni Jinwoo ng summons kapalit ng impormasyon, pero tinanggihan nila ito hanggat hindi siya nagbibigay ng kapalit na impormasyon. Sa puntong ito, napagtanto ng direktor na legit si Jinwoo. Napabuntong hininga siya sa inis at pagsisisi.
Nagsimulang pagsisihan ng direktor na hindi nila inilapit si Jinwoo noong may pagkakataon pa, dahil sa politika, ang resulta lang ang mahalaga. Alam niya kung gaano kalaki sana ang kanilang nakuha kung sinuportahan nila si Jinwoo gaya ng gusto ni Changsok. Tahimik niyang sinisi si Hisu dahil dito ay nawala sa kanila ang isang napakalaking oportunidad. Pagkatapos ay inutusan ng direktor ang kanyang sekretarya na lapitan si Jinwoo at kunin siya kahit anong mangyari. Pagdating sa rewards ng Daily Dongjons, lumalabas na ang Monday at Wednesday Dongjon ay naglalabas ng runes, habang ang Tuesday naman ay abrasives. Ang Thursday Dongjon naman ay naglalabas ng skill books, at ito ang Dongjon na haharapin ni Jinwoo. Kahit hindi espesyal ang skill books, nagbibigay pa rin sila ng kapaki-pakinabang na skills, kaya sulit pa rin itong i-farm. Bukod pa rito, ibig sabihin nito ay hindi na kailangang pakialaman ni Jinwoo ang Sunday Dongjon dahil skill books din ang drop nito. Pero mas madali ang Thursday Dongjon, kaya ginagawa nilang day off ang Sunday. Maya-maya, lumitaw ang boss monster, at nakakagulat na ang Thursday Dongjon ay isang boss rush. Pagpasok pa lang sa Dongjon, sasalubong agad ang boss na may napakataas na depensa. Ang karaniwang paraan ay gamitin ang White Wolf para pabagsakin ang depensa nito sa tuloy-tuloy na atake. Pero hindi na ito gusto ni Jinwoo dahil pwede namang tapusin agad kung sapat ang damage per second. Alam ni Jinwoo na hindi niya pwedeng ibenta ang video bilang guide dahil maxed out ang kanyang summons. Kaya nagdesisyon siyang sundin ang normal na paraan gamit ang Wolf para pabagsakin ang depensa ng boss. Kahit walang maxed out summons, kaya pa rin niya itong talunin dahil may kahinaan ang boss na Dirt Golem, ang ulo nito. Inutusan ni Jinwoo ang kanyang summons na targetin ang ulo ng golem at sabay-sabay nilang inatake ito. Napakalakas ng atake kaya agad na nawasak ang ulo ng golem at natalo ang boss monster. Natapos ni Jinwoo ang Dongjon sa loob ng 5 minuto at natuwa siya dahil nabasag niya ang record kahit 1 minuto lang ang pagitan. Inamin ni Jinwoo na talagang sobrang overpowered si Hongkyo, pero ang buong diskarte niya ay nakabase sa Blast Dragon dahil siya ang ultimate summon na kayang mag-clear ng Dongjon sa loob lang ng 1 segundo. Gaya ng nakasanayan, inutusan muli ni Jinwoo ang kanyang mga summons na ulitin ang Dongjon Run. Paglabas ni Jinwoo ng Dongjon, sinalubong siya ng 2 opisyal mula sa headquarters na galing sa opisina ng direktor. Nagtaka si Jinwoo kung ano ang kailangan ng headquarters sa kanya dahil matagal na niyang isinara ang bahagi ng kanyang buhay na yon. Ipinaalam ng mga opisyal na nirepaso nila ang kanyang naunang proposal at dahil napatunayan na niya ang kanyang kakayahan, binago nila ang kanilang desisyon. Bago pa man nila matapos ang sinasabi nila, pinutol sila ni Jinwoo at sinabing huwag na silang mag-alala tungkol doon. Nagulat ang dalawa sa narinig nila at alam ni Jinwoo sa sarili niya kung ano ang para sa kanya dahil si Jia ay handang ibigay ang gusto niya ng walang masyadong proseso kumpara sa headquarters na kailangang dumaan sa matagal na review. Sinabi ni Jinwoo sa dalawa na hindi na niya sila kailangan dahil pumirma na siya sa ibang kumpanya at kung may sasabihin sila sa kanya, idaan nila kay Jia na siyang namamahala sa Yubak. Habang palayo siya, tinanong siya ng dalawa kung ano ang Yubak dahil wala silang alam tungkol dito. Agad na naisip ng isa sa kanila na kailangan nilang imbestigahan ito. Ang kanyang kasama naman ay nag-aalala na baka tuluyan na nilang nawala ang isang napakalaking hiyas. Lumalabas na iba ang Friday Dongjon kumpara sa ibang Dongjon's dahil imbes na puro pagpatay ng monsters, kailangan ng players na pisikal na tumakbo para matapos ito. Bilang paghahanda, pumunta si Jinwoo sa isang liblib na lugar para mag-training. Tinawag niya ang isang wyvern at sumakay siya rito papuntang East Sea. Habang nakasakay sa wyvern, nakita ni Jinwoo ang napakagandang tanawin mula sa itaas. Ngumiti siya na parang batang bagong bigyan ng laruan. Mabilis na naka-adapt si Jinwoo sa paglipad ng wyvern, at nang makalapag siya, pinuri siya ni Hongkyo at Blast Dragon. Inakala ni Jinwoo na normal lang iyon, pero sinabi nila na nahirapan sila noong una silang sumakay. Doon napagtanto ni Jinwoo na pareho pala silang nakasakay na ng wyvern at dolphin noong nasa laro pa sila. Pagkatapos ng maikling papuri, sinabi ni Jinwoo na oras na para sa dolphin riding practice. Sinabi niya sa kanyang trusted summons na umaasa siya sa kanila dahil may experience na sila. Tiniyak ni Hongkyo at Blast Dragon na tutulungan nila siya. Ilang araw ang lumipas, sa wakas ay hinamon ni Jinwoo ang Friday Dongjon na naglalabas ng special runes. Ito rin ang Dongjon kung saan nakuha niya ang title na God of Time Attacks. Habang naghahanda siya, tinawag niya ang Wayne Falcon para bigyan siya ng speed buff. Ginawa ito ng Falcon, at habang bumibilang ang timer, mabilis na tumakbo si Jinwoo sa track. Habang tumatakbo siya, kailangan din niyang umiwas sa mga projectile. Dati ay ginagawa niya lang ito sa phone, pero ngayon na ginagawa niya ng pisikal, napagtanto niyang mas masaya ito kaysa sa control lang sa screen. Habang nagpapatuloy siya, dumaan si Jinwoo sa secret route na alam niya. Ang daanan ay isang waterway na kailangang takbuhin, pero may ibang plano si Jinwoo. Tinawag niya ang dolphin, at sa paglusong sa ilalim ng tubig, naiwasan niya ang mga obstacle sa itaas.
Maya-maya, umangat ang dolphin mula sa tubig at si Wyvern naman ang pumalit. Mula roon, lumipad si Jinwoo sa natitirang obstacles gamit ang Wyvern at mabilis niyang narating ang finish line. Natapos ni Jinwoo ang dongjun sa loob lang ng 2 minuto at muli niyang nabasag ang national record gaya ng dati.